Kakatapos ko lang mag-live sa... Kanyari. Bad trip kasi suspendido na naman ako sa TikTok. 7 araw na naman ako suspendido sa TikTok. Bad trip. Suspendido na naman tayo sa TikTok. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Kamusta buhay-buhay? Anong balita sa inyo? Hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng platform kung saan tanggap yung bunganga ko. Pero suspendido na naman ako sa TikTok. At hindi nakakatuwa kasi may na lang ako suspendido. Tapos 7 araw na naman, February 6 yung susunod na pwede ako makapag-live. So gaya pa rin ng dati, tuloy-tuloy pa rin tayo. Hindi na importante kung paano o saan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayong magla-live. Kaya pala wala ka TikTok live. Hindi, may live nga ako kanina. Live ako kanina. Ngayon, tignan natin ngayon kung okay na ba yung live dito sa Facebook. I have to rely on you kasi gaya pa rin ng usual na nangyayari. Hindi pa rin nakikita kung ilan yung viewers. Wala akong option para makita yung viewers. Buti na lang kamo yung comment section kahit para medyo updated. Morning sa inyo, JJ Bongay. Ngayon, ano ba gusto nyo discuss ko ngayong araw? Sige, ano gusto niyo discuss ko ngayong araw? Gusto ko muna sa inyo muna manggaling yung discussion natin bago tayo makapagpaakyat ng tao sa live natin. Suspendido agad. Oo, kakasuspend ko lang nung mga nakaraan, suspendido na naman again. Dapat pala inuurasan ko yung sarili ko. Pansin ko nadadali ako kapag lumampas ako ng 1 oras sa pagla-live eh. Doon ako nadadali pag lumampas ng 1 oras sa pagla-live, tsaka ako ngayon nabebenga. Pero pagka less than 1 hour yung live, i-upload ko sa inyo yung live para makita ninyo. Upload ko sa inyo yung live. Hindi ko alam kung saan ako nadali. Parang sa West Philippines yata ako nadali. Ganun. Nung sinabi ko yun. Tapos International Tribunal. Doon ako nadali. It turns out, kalimutan ko China nga pala yung TikTok. Nakakalimutan ko China nga pala yung TikTok. So, okay. Ralph, present. Sige, patawag nyo na yung mga tao. Patawag nyo na yung mga yung ating army. Call on them. Share nyo muna itong live na to. Gusto ko muna makakita ng mga done sa comment section. Share nyo muna itong live na to. Gusto ko makakita ng mga done sa comment section. Then, tsaka tayo mag-usap-usap. OFWs, patawag nyo na yung mga OFWs. Share nyo na to. I-send nyo na itong live na to sa mga tropa natin. And make sure, nakakalat as many people as possible. Sige. Idol, ano pinakamabigat mong problema? Mindset ng mga tao. Mindset ng mga tao, pinakamabigat kong problema. Magulo mindset ng mga tao, tangina ko alam nyo lang. Yung sa aking mga personal na problema, madaling hawakan sa leeg eh. Para tapos na kagad. Nire-resolve ako yung mga personal na problema ko para tapos na kagad. Hindi ako nagdaramdam. Sa mga sitwasyon, sa mga hindi problema na matatawag ng sitwasyon, pinagagaan ko yung mga sitwasyon para hindi masyado mabigat. Sa mga problema, tinatapos ko kagad. Pero ang pinakamahirap na problema, yung problema na may kinalaman ng ibang tao, kasi mindset doon nagkakaproblema. Doon sa mindset nagkakaproblema. Kasi hindi mo naman mahawakan yung kamay ng tao para paggawa mo eksakto kung ano yung gusto mong gawin nila. Ganun lang naman kasimple yun eh. Yan, sige, ayos. JJ Bongay, akit ka muna sa live. Malamig po ngayon. Oo, sobrang lamig dito. Akit, nandito kami sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Nandito kami sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Malamig dito ngayon. Brother, good morning. Brother. Morning, brother. Narinig mo na ako? Piñas pala yung brother. Ako yung last time eh. Taga saan ka? Las Piñas. Las Piñas. Okay. Ano tanong mo, brother? Wait lang, brother. Ayusin ko lang yung mic ko. Sige. Oy, bawal na kaubad, ha? Hindi kita masyadong klaro eh. Sige. T-shirt, ha? T-shirt. Bawal na kaubad. Baka madali tayo. Yan. Okay, good. Last time, nadali ako sa ganyan eh. Sige. Go. Ano tanong mo, brother? Wait lang. Hindi ko talaga marinig masyado yung ano mo, brother. Wait lang. Nagano bigla eh. Yun. Brother, hello. Hello. Sige, narinig kita. Loud and clear, brother. Ano tanong mo? Brother, tanong ko lang sana ang hirap kasi sitwasyon ko eh. Ulit. Ano tanong mo? Nabasa ko kanina yung yung FB post mo eh. Alin doon? Yung medyo kinakabahan ako. Pangalawa na to. Yun, pero brother, nabasa ko kanina yung FB post mo na gano'n nga, na iwasan maging breadwinner. Paano idol kung hindi ka makaiwas? Ganito.
Alam mo, magulo kasi yung konsepto ng pagka-breadwinner na yan eh, di ba? Magulo yung konsepto ng pagka-breadwinner na yan eh. Madali lang naman iwasan yung pagka-breadwinner eh. Pero, kailangan lang mag-qualify kung sino-sino ba talaga dapat yung sinusustentuhan mo. Unang-una, kung may anak ka, anak mo. Kung may misis ka, walang trabaho misis mo, kinuha mo yung responsibilidad na yan, obligasyon mo yan. Pag ang magulang mo, senior citizen na, o may sakit, yan, obligasyon mo talaga yan. Pero kung wala namang may sakit sa pamilya, hindi wala namang PWD, lahat lampas 18 anyos na, tapos, alam mo yun, wala kang obligasyon, bakit ka magpapaka-breadwinner sa mga ganong klaseng mga taong tamad? Diba? Doon nagkakaproblema eh. Hindi kasi magkaintindihan dyan eh. Kailan ka ba talaga dapat maging breadwinner? At kailan ba dapat hindi? Pag ang mga kapatid mo, lampas 18 anyos na, ayaw mag-aral, ayaw din magtrabaho, ba't ka magpapaka-breadwinner sa mga yan? Ba't mo pa uutangin yung mga yan? Ayaw nga magtrabaho eh. O nagtatrabaho sila, inuubos lang nila pera nila sa kapritsyo. Problema nila yung pambayad nila ng ilaw, ng tubig, ng renta. Problema nila yan. Kasi madalas yan ang sinasabing emergency eh. May emergency daw. Ano emergency? Pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng renta. Putang ina mo, magtrabaho ka lang, may pambayad ka na dyan eh. Kung ayaw mo magtrabaho, eh putang ina mo, bahala ka sa buhay mo, manirahan ka sa kalsada, gago. Kung nagtatrabaho ka naman, tapos lahat ng pera mo, inuubos mo ka sa kapritsyo, eh di problema mo yan. Pag napatulang ka ng ilaw, ng tubig, problema mo yan. Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi naman masyadong komplikado yun eh. Ngayon, ang tanong mo, paano mo patitigilan yung pagiging breadwinner? Huwag mo lang silang sustentuhan. Yung mga tamad, yung mga batugan, yung mga inuubos ang pera nila sa kapritsyo, problema nila yan. Ganun kasimple. Okay. Tapos yung isa pa, Yeah. brother, kasi ano di ba, nag-rent kasi ako sa sa kamag-anak ko din. So, ang lahat pa rin, pero lahat pa rin ng mga gastusan sa akin pa rin, mga like kuryente or lahat yan. Ano naman naman talaga yun kapag Tapos, ikaw ang nagre-renta, babayaran mo talaga yung ilaw at tubig mo. hindi. I mean, kamag-anak din eh. Parang pati sila dumagdag din sa mabayarin ko, ganun. Hindi. Ganito dapat ang mangyari. Ang dapat mangyari, kung halimbawa, ilaw, tubig, di ba nakikitira ka sa bahay ng may bahay, matuto ka mag-ambag. Paano ba ang konsepto ng pag-aambag? Ilan kayong, halimbawa, dumating yung bill ng kuryente o ng tubig, gano'n. Ilan kayong nasa loob ng bahay, i-divide nyo ngayon kung gaano ka, kung ilan kayo sa loob ng bahay, divide nyo yung bill. Pagka-divide nyo ng bill, at least alam mo na ngayon kung ilan lang yung dapat para sa'yo. Tama. Pero lahat kasi sa akin napupunta kaya hindi ako masyado mapag-ipon. Eh di magrenta ka ng sarili mo para yung sarili mo lang cargo mo. Kasi hindi kasi uubra eh. Isipin mo yung konsepto ha. Hindi uubra yung makikitira ka sa bahay ng may bahay, tapos ikaw yung pinagbabayad nila ng lahat ng ilaw, ikaw nagbabayad ng lahat ng tubig, pati pagkain nila lahat, sagot mo pa. Eh di kung gano'n, magrenta ka na lang, magsuno ka na lang. Mas mura pa maging bed spacer na nakikiparte ka lang sa renta, sa ilaw, sa tubig. O baka nga libre na yung ilaw, yung tubig. Kasama na sa renta, pati internet, kasama na rin sa renta kapag bed spacer ka lang eh. Kasi nagtsatsaga ka dyan, tapos lahat na lang, kinakargo nila sa'yo. Tapos anong nangyayari? Ikaw na ngayon tagapagbayad ng lahat ng bills nila. Pati kapritsyo nila, sagot mo pa. Be practical, brother. Pagka ikaw lang mag-isa, tapos ang binabayaran mo, more than 3,000, more than 4,000, puta may problema na pag ganun. O ngayon, alam mo na ngayon yung gagawin. Umalis ka na dyan. Sa bahay pa lang, idol, sa bahay pa lang. Kasi you don't make the rules around the house that you do not you do not own, 'di ba? You do not make the rules around the house that you do not own. Pag hindi mo pag-aari ang bahay at nakikitira ka lang, lahat ng sabihin nila, wala kang choice kundi bumaw. Ang magagawa mo lang, lumipat ka ng ibang lugar. 'Yun ang magagawa mo. Kasi hindi naman ikaw ang may-ari ng bahay na yan, brother. Eh. So, ang mangyayari talaga diyan, dahil nakikitira ka diyan, i-impose nila lahat ng bagay na gusto nila sa iyo. You are welcome to reason out. Pero mangyayari, away lang yan kapag hindi tinanggap nila yung reason mo. Kaya sa papaaway ka pa, puta, lumipat ka na lang, mas payapa paisip mo. Tama? Thank you, brother. Tsaka ano rin kasi, nagbabalak na rin kasi ako eh. Unang-una yung kinakasama ko, idol, may buntis na kasi. Kaya ngayon, parang, what the fuck is this shit? No! Wala ka naman talagang problema, brother. Kailangan mo na lang, execute mo na lang yan eh. Alam mo na kung anong gagawin. Pag hindi mo in-execute, nasa sa'yo na yung problema. Wala na sa kanila. Kasi ngayon, nasa sa kanila pa yung problema kasi hindi mo alam ang gagawin. Ngayong nalaman mo na, galing sa akin yung gagawin, pag hindi mo pa in-execute yan, then nasa iyo na problema. Tama? Alam mo na, kikilusan mo lang. Follow-up question, brother.
Yun. Medyo, ano na, idol, medyo mahirap nga talaga pagka ano, sumasabay ka sa Magic Quantum, no? Minsan talaga, umaano ka, pero kailangan pa rin bumangon. Ganun pa rin. Lahat naman tayo bumabagsak, brother. Kung nakita mo nga yung December ko, nakita mo rin dapat na na-delay ako ng pagbabayad dun sa mga inutangan ko eh. Eh technically, you can consider that as micro loss. Kasi hindi ako nakatupad doon sa mismong pinag-usapan namin na araw-araw magbayad ako ng 1,000 isang araw. Pero natapos ko yung bayarin nung December pa rin. Oo nga, yan talaga eh. Tapos ngayon, mukhang ano na. Ang Okay na ulit nagwado to, na ngayon, brother. brother, no? Nagkaroon 100,000 na ulit yung ng... yung pondo ng Project 1M plus almost 400,000 worth of assets. Ang nagwado na ngayon. 109. Pero nakita mo kung paano ako Nakita ko naipit nga. ng mga bandang December. Tapos nagkaroon na ulit doon sa, ano, sa Barangay Hall. Oh, meron naman talaga doon ever since. Hindi ko naman tinanggal yon. Pero ngayon, kino-consider ko na isarado ang dahilan kasi, na masyado nang maliit yung kinikita nung sa barangay na hindi na halos nagme-make sense na nagbabayad pa ako ng tao para doon. Oh, brother, ang sarap mo kausap, brother. Salamat, brother. Salamat, salamat. Wala. Ito kasi yung mga kwentuhan talaga na Ito yung mga kwentuhan na importante sa mundo. Ang problema, wala na tayong masyadong mga makakwentuhan sa panahon natin ngayon. Ang dahilan kasi ang mga tao ayaw na nakikipagkwentuhan. Puta kung hindi nyo napapansin, halos hindi lang tayo nagkikwentuhan bilang mga tao eh. Ang nangyayari na lang, nagkakaroon tayo ng micro conversations, small talks kung tawagin, tapos sa chat box pa yon sa Messenger. Tapos tingnan mo, paglipas ng 2-3 exchange of conversation, na hindi mo nga matanggap na conversation yun eh. Paglipas ng 2-3 exchange of, I will say message na lang, i-inbox zone ka na, tapos hindi na mamamansin. Tapos after 1 to 2 days pa yan bago mag-reply. Yun ang common na nangyayari ngayon. Disconnected na tayong mga tao. Disconnected na. Bali, ano nga ito eh, brother, di ba, halimbawa, di ako nakapanood ngayon. Tapos kinaumaga, nag-ano naman sa akin, nag-notif naman sa akin. Pinapakinggan ko talaga lahat ng mga ano mo, brother. Ganun nga ako sa ano ngayon, meron na akong parang natututunan na ako sa'yo. Kumbaga, malaki na rin, malawak na rin yung mga natutunan ko sa'yo. Parang, nai-apply ko na talaga sa sarili ko. Apply mo lang, apply, brother. I-apply mo lang, i-apply. Kaya, Kilusan mo ng kilusan. Lahat ng mga bagay na gagana para sa'yo, kunin mo. Yung mga bagay na hindi gagana para sa'yo, tapon mo. Ganun lang kasimple buhay, brother. Oh. I-apply mo lang, kilusan mo ng kilusan. Kasi alam mo, nagkakaproblema lang naman tayo doon sa kumilos ka minsan panahon, tapos tumitigil ka. Ngayon, doon tayo nagkakaproblema eh. A-apply ngayong araw, tapos isang buong linggo titigil. A-apply ngayong araw, tapos isang buong linggo titigil. Ang sikreto, nasa consistency, brother. Nasa tuloy-tuloy na pagkilos. Yun ang sikreto. Nasa tuloy-tuloy na kumikilos tayo, gumagawa tayo, araw-araw, day in, day out, kumikilos, gumagawa. Okay. So alam mo na Trabahuin yung mo resolution ng problema mo, no? kikilusan mo na lang. Okay, follow-up question, brother. Yan, brother. Ay, salamat. Ayaw ko na sana patayin eh. Kaso kailangan ng iba naman para yung may mga katanungan para mas marinig ko ba. Okay, ayos. Good. Yun lang. Salamat, brother. Thank you, brother. Salamat. Thank you, bye-bye. Okay. Next tayo, next. Okay. Dito isa. Babae yata to, Marisa pa. Dali lang, live lang muna ako. Dali lang. Wala, ayaw makit. Okay, sige. Next tayo. Next. Doon sa mga gusto umakit sa live, welcome kayo na umakit sa live. Kailangan nyo alam mag-request na pa-akitin kayo sa live. Hahanapin nyo lang dyan. Di ko kabisado kung paano magpa-akit ng tao sa live eh. Yun, okay. Ito. Ayos, mabilis tayo ngayon. Brother, good evening. Taga-saan ka? Hello po. Good evening. Taga-saan ka, brother? Taytay Rizal. Taytay. Okay. Ano tanong mo, brother? Tanong ko lang sana. Ano yung reaction mo doon sa lahat ng tumutulig sa sayo or yung mga bashers mo? Apektado ka ba din? How do you handle your bashers? Maraming paraan para i-handle ang bashers. Pero generally, pinaglalaroan ko ang basher eh. Hindi yun dun sa konsepto na naiinis ako sa kanila, kundi dun sa konsepto na naaawa ako sa kanila. Dali lang, nakalive ako, nahirapan ako sumagot.
Okay, sige, going back. Dun sa konsepto na ano, naaawa ko rin sa mga basher kasi karamihan sa mga basher ko, mga I'd say mga hirap sa buhay. Kasi para, alam mo yun, yung konsepto na para pumunta ka sa live ng may live o sa post ng may post, ano yun, ba't may parang nagre-ring? Saan ka galing yung nagre-ring? Dali lang. Sa akin, meron ko sino yung tumatawag. Okay. Tumatawag sa messenger ko. Okay, going back sa pinag-uusapan natin, naaawa ko lang sa mga basher. Ang dahilan kasi, nakakaawa kasi talaga sila eh. Sino yung konsepto, naka-fake account sila, naka-lock profile sila, tapos doon sila humuhugot ng tapang, doon sa pakiramdam nila, hindi malalaman kung sino sila. Meron niya akong isang basher na ito nakaraan lang na pinatrabaho ko sa sa PNP Anti-Cybercrime. Kasi minsan panahong empleyado, tapos ngayon sinisiraan ako at nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa akin, na mga inimbento lang niya. Inimbento lang niya. Turns out, nalaman ko eksakto kung sino tong tao na to. Abangan mo ngayon. Pero generally, yung mga basher, pinaglalaroan ko dun sa konseptong nila, ang dahilan kasi mga taong hirap na hirap sa buhay yung mga yan. Kasi napakabihira ka naman makakita ng mga basher that will shit on your post, tapos sobrang importante pala ng mga buhay nila, tapos nakakatulong sila sa maraming tao. Napakabihira kang makachamba ng mga tao that will say shit about you na mga importanteng tao sa lipunan. Napakabihira nun, napakabihira. So ang general bashers ko, hindi ko binablock sa social media, hindi ko binablock sa mga platform ko, ang dahilan kasi um, gusto kong manatili silang nakikinig. Kasi marami ng bashers ang na-convert papunta sa pagiging followers. Followers lang muna, nakikinig lang muna sila. And then eventually nagiging fans din sila. Nabubuksan ang isip ng mga bashers paglipas ng panahon. Pero kung hindi mo makikita, karamihan sa mga bashers na yan, kung totoo lang naaaminin lang nila sa sarili nila, hirap na hirap sila sa buhay. Tapos these are the people na gumagawa ng fake account, tapos will say shit about you, na wala naman sila konteksto kung sino ka ba talaga at saka kung ano yung sinasabi mo, basta nayabangan lang sila, na-trigger lang sila sa tenga nila ng mga bagay na sinasabi mo. Yun ang madalas na nangyayari, na-trigger lang sila. Which is exactly what I'm doing. I'm trying to trigger as many people as possible so they can start listening to me and start making sense out of their fucking miserable life. Yun ang ginagawa ko. Tinitrigger ko talaga yung mga tao para galingan nila sa buhay, para makinig sila na makinig sa akin, and then eventually magigising sila isang araw na, tangina, ito pala si Chester, nag-make sense pala yung mga sinasabi niya kasi hindi pala siya humihingi ng pera kahit kanino sa social media. Hindi ako nangingi ng pera eh. Tama, ngayon nga lang, nagtataka ako ba't biglang may stars dito eh. Tapos napansin ko, okay, naka-live pala ako dun sa Project 1M. Kasi ang normal na pinagla-livean ko talaga, yung the Chichester Official. It turns out, nagkamali pala ako ng pag-aakyat ng live. Naka-live pala ako ngayon sa Project 1M. Kaya tataka ako, sabi naman may stars? May stars, ba't may stars? Eh, dun sa Project 1M, dun sa Chichester Official, walang kahit na anong means of monetization dun. Lahat restricted eh. Pero dito, sabi ko may stars. Sa realize ko, tangina, nandito pala ako sa Project 1M, nagkamali ako ng pinag-livean. Buti na nga lang kamo, dito ako nakapag-live. Otherwise, hindi ka nakapagtanong sa akin, baka hindi mo nga nakitang naka-live ako. Okay. Suspendido na naman kasi ako sa TikTok. Maganda kasi mag-live sa TikTok kasi sunod-sunod yung akyat ng mga tao eh. Dito kasi sa Facebook, ang daming problema sa pag-aakyat ng tao sa live. Pero yun ang pag-handle ko ng bashers. Follow-up question, brother. Next question ko, being successful kasi, para saan successful ka nila? Why are you doing this kind of content ba to, or bakit mo to ginagawa, no? Despite of being successful na in your life? Alam mo, yung success na yan, magulo yan, brother. Magulo yan. Ang gulo-gulo niyang putang inang success na yan. Ang dami-daming nagpapanggap na successful na tao, pero mga papunta sa impyerno yung mga hayop eh. Hindi nyo nakikita sa social media. Ang daming nagpapanggap na successful sa social media. Ang dahilan kung bakit sila sa successful kuno, kasi marami lang silang pera, tapos magaling lang sila magsalita. Yun na yun. Pero yung mga kaluluwa nila nabubulok. Dahil sa panluloko nila sa mga kapwa-tao, kaya dumami pera nila, kaya tumaas ang level ng confidence nila. Doon nila hinuhugot yung yung pagsasuccess-successan nila eh. Doon nila hinuhugot. Hinuhugot nila doon sa marami silang pera, hinuhugot nila sa marami silang follower na napapaniwala, pero yung mga putang ng mga follower nila, kinakalaykay nila para pagkakitaan nila ng mga perang alam naman nilang pinaglokohan nila sa mga follower nila. Karamihan
dyan sa mga nagpapanggap na successful sa social media, manloloko ng kapwa-tao eh. Marami silang pera, pero it doesn't necessarily follow na successful sila kasi diretsahan, ang karamihan sa kanila papunta sa impyerno kasi mga manloloko sila. Hindi automatic, brother, na pag maraming pera, successful na kagad. Hindi automatic yun. Hindi automatic na if you have money, power, fame, successful ka kagad. Hindi automatic yun. Kasi ang diretsahang maraming mga money, power, and fame, papunta sa impyerno yung mga putang inang yan. Tingnan mo yung mga politiko, they have money, they have power, they have fame. Kilala sila, mga dating mga artista pa yung iba sa kanila. Pero alam mo, tangina sa ginagawa nila, papunta sila sa impyerno. Hindi automatic yun, brother. Ako, hindi ako nagke-claim na successful ako. Tinatrabaho ko yung success ko para pagdating sa kabilang buhay, tanggapin ako ng Diyos ko. Yun ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko, tumutulong ako sa mga tao sa pagbibigay ng mga ideya at sa paggawa ng mga bagay na nasa isip ko, na kinikilusan ko, na pinapapanood ko sa mga tao para gayahin na lang nila, na hindi na nila i-credit sa akin kung ano man yung mga bagay na mabuo nila para sa sarili nila kasi sila mismo ang kumilos nun para sa sarili nila and they will pray for me. And then I will go to heaven. Yun ang ginagawa ko. Si Raulo lang talaga ako para maging sobrang greedy para alalahanin na may kabilang buhay. Ganun ako kasi Raulo. Wala kayong makikita katulad ko sa social media. I'm not asking for money. I'm not asking for power. I'm not asking for fame. I'm only asking for your prayers. Yun lang. Do you consider na successful person? Hindi. Hindi. Ang success sa kabilang buhay, brother, pag tinatanggap ka na ng Diyos. Kasi kahit gaano karami pera mo rito, kahit gaano karami kapangyarihan ng kaya mong gawin dito sa lupa, kahit gaano ka kasikat, aanhin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay pagdating sa dulo. Sapagkat anong kaya mong ipagpalit kapalit ng iyong buhay. Okay. Anong klaseng success yun? Na sa'yo na ang buong mundo. Sobrang sikat mo, sobrang lupit ng kapangyarihan mo, sobrang tindi ng kapangyarihan mo, sobrang lupit ng kasikatan mo, pagdating mo sa dulo, itinatanggi ka ng Diyos kasi ayaw niya sa'yo. Anong klaseng success yan? Ina, pagdating mo pala sa dulo, tinatanggi ka ng Diyos, hindi ka kinikilala ng Diyos para pumasok sa kaharian niya. Kasi tangina lahat ng kagaguhang ginawa mo, na mga itinago mo, na akala ng tao sobrang successful mo, kasi mayaman ka lang, kasi marami ka lang pera, sikat ka lang, makapangyarihan ka lang kasi politiko ka. Pero pagdating sa dulo, doon lalabas lahat ng kagaguhan mo. Tapos hindi ka tinatanggap ng Diyos sa kabilang buhay. Anong klaseng success yan? That's a fucking failure for me. Ang pinakabigat na parte doon, brother, yung you have endured so much and you have tormented yourself so much just to go to hell. Bigat na. Tangina. Gaano katinding putang inang effort yung ginawa mo para lang pumunta sa impyerno bandang dulo. Tama. Sipin mo yun. Yung mga nagsisipagpanggap na successful sa buhay na to, tangina magkikita-kita kami niyan pagdating sa impyerno, makita mo. Tama. Walang mas successful kaysa kinikilala ka ng Diyos, brother. Walang mas successful kaysa isang kahig, isang tuka ka nga kasi hindi ka natuto ng maraming bagay kasi pinagkaitan ka ng magulang mo ng karunungan kasi yung mga magulang mo rin pinagkaitan din ng karunungan. Wala kang malay kung paano tumatakbo tong mundo na to pero mabuting tao ka sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng mga tao. Wala pa rin tatalo ron, brother. Huwag mo kakalimutan. Huwag mo kakalimutan. Mapapalad kayong mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura sa aking pangalan sapagkat kayo aaliwin. Sa aba nilang mga mayayaman, tinanggap na nilang gante para sa kanila. Mas maraming mayayaman papunta sa impyerno, brother. Huwag mo kakalimutan yun. Mas maraming mayayaman ang papunta sa impyerno. Bakit? Kasi makipot yung pinto papunta sa kaharian ng langit. Pero maluwang yung daanan papunta sa pagkapahamak at maraming doon ang nagsisitaan. Makakalimutan, brother. Mas madali ka pang maimpyerno kapag mayaman ka. Mas madali ka pang maimpyerno pag sikat ka. Mas madali ka pang maimpyerno pag makapangyarihan tao ka.
Huwag mga kalimutan, hindi automatic money, power, and fame is equivalent to success. At wala halos sa social media nagsasalita niyan. Halos walang tao sa social media ang nagsasalita ng ganyan na alam ninyong totoo. Alam ninyo yan. Alam ninyo na sinasabi ng mga taong mahihirap na hindi mo madadala sa hukay yung kayamanan mo. Given fact yan. It is a given knowledge, it is a common knowledge, and it is coming from God. Na hindi masamang yumaman. Pero alam mo rin, mas maraming mayaman papuntang impyerno. Tama. Tungkol sa success, hindi ko alam yan. Hindi ako successful. Ang alam ko lang, may pera ako. Ang alam ko lang, may kapangyarihan ako. Ang alam ko lang, kilala ako ng maraming tao. Pero tungkol sa success, hindi ko alam kung tinatanggap ako ng Diyos sa kabilang buhay. Yun ang sigurado ko sa'yo. Hindi ko alam. So tungkol dyan sa success, ano yan? Takin na diretsahan, nanditiri ako sa sobrang daming influencer na nagpapanggap ng mga successful, pero mga expressway papuntang impyerno, yung mga putang inang mga daan na itinuturo nila sa inyo. Na para bang pera lang ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Nakakadiri. Nakakadiri. Yung mga pang-flashy nila, mga sports car, tangina iba dyan, nakapangalan sa mga networking companies nila, nakakadiri kayo, nakakadiri kayo. Mga sinungaling kayong mga hayop kayo. Yung mga mansion na pinapakita nila kunyari sa kanila, putang ina. Yung dami ng mga bundle-bundle na pera. Asan ngayon si Excel? Di ba nagpapakita yun ng crate-crate ng pera? Nasaan siya ngayon? Nagtatago. Pero crate-crate ng pera pinapakita niya. Yung ibang mga networker na nagsisitayo sa kotse, hindi naman sa kanila. Di ba pinapakita nila yung mga kotse nila? Tapos pagkatapos doon, babalik na naman sila sa kung saan putang ng squatter area na nakatira sila doon na ni parking space nga hindi nila afford. Nakakadiri. Sobrang daming nagpapanggap na mayaman sa social media, brother. Diretsahan. Sobrang daming nagpapanggap na successful sa social media. Pero ang karamihan dyan, papuntang impyerno. Di lang nila sinasabi sa inyo yun. Bakit? Kasi nga, nilulure nila kayo into you giving them your money para maloko kanila, para magpanggap ng successful din na katulad din nila. Kasi ang nakasulat sa Biblia, sa aba ninyo mga eskribas at pariseo, nililipot ninyo ang dagat at ang lupa upang humanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y gayon na, ginagawa nyo siyang makaiba yung anak ng impyerno kaysa sa mga sarili ninyo. Yun ang totoo. May mga tao, pipilitin kang sumama sa kanila para ibigay mo yung pera mo sa kanila para magpanggap na mas mayaman pa kaysa sa kanila kasi dadalhin kanila sa impyerno katulad nila. Mga sinungaling na mga tao, nakakadiri. Nakakadiri ako sa ganyan. Tangina, diri talaga ako sa ganyan. Diretsahang tanong, brother, no? Last question ko to eh. Despite of fame, no, ngayon medyo sikat ka talaga, no? Kahit saang mga video mo maabot. Pero, someone, darating yung pagkakataong mag-offer sa'yo to go with the politics. Parang mas marami ka pang matulungan. And, are you open for that? To go with the politics? Gusto mo ng diretso, hindi ako interesado sa politika. Pero nandidiri ako sa mga politiko ngayon. Tangina. Alam mo, marami akong kaibigang politiko. Diretsahan, marami akong kaibigang politiko. And I consider them as friends. Hindi lang namin pinag-uusapan yung tungkol sa pagtakbo ko sa politika. Kasi hindi nga kasi talaga ako interesado dyan eh. My endeavor is para greater than politics. Ang endeavor ko kabilang buhay eh. Diba? Para ano makikisawsaw ako dyan sa sawsawan ng mga putang inang mga buhaya? Hindi ako masyado dyan sa putang inang politika. Diba? Yung ang daming politikong nakikipag-usap sa akin na willing to pay. Pero itong mga kaibigan ko na to, tangina alam din nila sa sarili nila, pag-uusap politika, binabara ko sila kasi tangina corrupt talaga sila. Maraming nakikisuyo sa akin na pwedeng i-promote mo naman ako, ganito, babayaran kita ng ganito. Pag ang lapit mo sa akin, babayaran mo ako, sasabihin ko lang sa'yo, fuck you. Ganon kasimple. Pag dumating yung pagkakataon, calling na talaga ng tao na kailangan
na talaga yung serbisyo mo na kailangan nandun ka eh. Darating kaya yan? Hindi ko alam, Mararamdaman mo talaga. brother. Parang Sobrang diretso, hindi ko alam. I would rather tawag ka na train ng someone. I would rather be an advisor to a politician. Kasi marami talagang mga politiko na humihingi ng opinion ko tungkol sa maraming bagay. Lalo na sa mga current issues. Maraming politiko yung nanghihingi sa akin ng advice. Ay, hindi advice eh. I will say opinion. Opinion tungkol sa mga current events. Kasi maanghang ako magsalita, nagva-viral pag ako yung nagsalita eh. Ngayon, syempre, humihingi sila ng insight ko, baka sakaling mag-viral din pag sila yung nagsalita ng mga bagay na galing sa akin. Sa ganun, open ako. Bakit? Kasi yung mga bagay, hindi na importante kung kaninong bunganga nang galing. Ang importante sa akin, matuto ang mga tao. Kaya natin mo, pansinin mo, okay lang sa akin kahit gumawa ng maraming fake account eh. Yung kung sino-sino gumagawa ng mga fake account ko. Yung isa nga yung Chichester X na, ayan o, good evening Chichester X. Yung Chichester X na yan, fake account yan, di man talaga sa akin yan, pero 400,000 ang followers niyan. Yung Chichester 2.0, parang 300,000 ang followers. Yung isa pang parang, basta maraming fake account ko eh. Okay lang sa akin yun. Okay lang yun. Ikalat niyo yung mukha ko, ikalat niyo yung salita ko, kahit nga wala nang mukha eh. Kahit gamitan nyo pa ng AI yung paraan ng pagsasalita, tapos sarili kong verbiage pa rin yun, okay lang sa akin yun. Okay lang yun. Yung iba parang kailangan exclusivity pagka fake account yung gagamit o hindi okay sa kanila. You have your own preference. Pero ako, preference ko, gusto ko ikalat yan. As many profiles as possible. Yung mga bagay na sinabi ko sa social media kasi alam kong makakatulong sa mga kapwa-tao yun eh. And then, greedy rin naman ako. Pwede mo sabihin selfless. Hindi, greedy rin ako. Katulad din nila ako, pare-parehas lang kami, greedy rin ako. Ang pinagkaiba ko nga lang, yung level of greed ko, papunta sa kabilang buhay. Hindi papunta sa bulsa ko katulad ng karamihang mga influencer. Yung maraming influencer papunta sa bulsa nila yung greed nila eh. Ako yung greed ko papunta sa kabilang buhay. Yung dami ng mga tao magdadasal sa akin kasi pinipilit kong magbagong buhay kasi si raulong tao nga ako. Obvious naman siguro sa buka nga ako, di ba? Yun ang request ko. Meron mang bagay na may bibigay kayo sa akin, bigay niyo sa akin yung panalangin niyo. Na-request niyo sana na sana kapag lapat na ako, sa dami ng mga mabubuting nagawa ko para sa kapwa-tao ko, sana kunin na ako. Yun talaga interest ko eh, kabilang buhay eh. Yung politika na yan, putangin na, maliit na bagay yan. Napakaliit na bagay yan. Alam mo, diretso eto, bibigyan ko na kayo ng tip. Isa sa pinakamalulupit na tip ko to, maibibigay ko sa'yo as the Chichester. Pilipinas, pakinggan mo ako. I will give you the biggest tip na maibibigay ko sa'yo dito sa lupa na to. If you want money, if you want power, if you want fame, I will give it to you right now. Tama? Ito Sa lahat ng nakikinig, i-share nyo muna tong post ko, ngayon na mismo. Share nyo tong post ko ngayon na mismo. I will give you the biggest tip na maibibigay ko sa inyo bilang the Chichester sa social media na nakilala ninyo. Tapos type done sa comment section. I want this post to reach as many people as possible. I will give you one of the biggest tips that I have as a social media influencer, as a powerful individual, as someone who has money. Ang sekreto, pag hindi biro, ang talino mo. Karunungan, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Pag hindi biro, ang talino mo, at nakakatulong ka sa maraming mga tao na hindi ka interesado sa magagawa nila pabalik, katulad ko, the people, will give you their money. They will give you power. They will give you fame. Ibibigay nila lahat ng gusto mo kasi hindi ka nang hihingi ng kahit na ano. Pag wala ka ng kailangan galing sa mga tao, that's the most zen area that you can be in this life. Pag wala ka ng kailangan galing sa mga tao, ibibigay nila lahat ng palagay nila kakailanganin mo. Tignan mo, hindi ako nanghihingi ng pera sa mga tao eh. Bukod sa sinigang, na kailangan mong mag-travel kung saan ka mang parte ng Pilipinas nang galing para makatikim ng sinigang o ng sizzling kasi may bago akong menu, hindi ka makakatikim nito, hindi ka papadalhan. Hindi ako, para delivery, gano'n. Hindi. Ang pinapadeliveran ko lang dito yung mga personal ko ng kakilala kasi regular na sa akin dito. They have that privilege. Kasi kinoconsider ko na sila na mga regular customers na mga kaibigan ko din.
Pero di ka makakatikim nito kung di ka pupunta rito. So I don't need your money. Walang investment ito. Walang franchise ito. I don't need your fucking money. I don't need to be in politics to have power. I already have power because of my mouth. At naririnig ninyo ko at pinakikinggan ninyo ko kasi nakikinabang kayo sa akin. And you are giving me your attention, which is power. And I don't need fame. Hindi ko kailangan ng kasikatan. Ang totoo, yung mga personal na negosyo ko, halos wala nga kayo nababalitaan, maliban na ako magsabi. Pero kung di nyo napapansin, may pinromote ba ako sa inyong personal na negosyo ko? Na mag-invest ka rito. Eto, lagay mo yung pera mo rito, bilhin mo to. Tama. Wala akong kailangan galing sa taong bayan. I am providing myself of everything that I need in this life. I am the sole provider of everything that I need in this life. And I ask God for everything that I cannot provide myself. Buhay, lakas, talas ng isip, hinihingi ko sa Diyos lahat yan. Pero wala akong kailangan galing sa mga tao. Tama? Ngayon, ang mga tao na ang nagbibigay sa akin ng lahat ng bagay na pakiramdam nila, pabor para sa akin na ibigay nila. And it's not for me. Hindi para sa akin na tinatanggap ko yung mga ibinibigay ng mga tao. It is for them. It is an honor for you para tanggapin ko yung bagay na binibigay mo. Kasi hindi talaga ako tumatanggap ng kahit na anong bagay. Ang dahilan kung bakit ko tinatanggap yan ngayon, ang dahilan kung bakit ko tinatanggap yan ngayon, kasi nandito ako sa baba ng lipunan. At pumunta ka galing sa malayong lugar. At sino naman ako para tumanggi sa bagay na ibinibigay mo sa akin? Papakita ko sa iyo kung sino may kailangan ha. Etong Junel Manggol, tigil mo na yan, wala ka na views. At least ako, wala nang views. Ikaw kahit kailan hindi ka nagkaroon ng views, tanga. At least ako, naranasan ko paano magkaroon ng views. Ikaw, naranasan mo ba kahit kailan na magkaroon ng views? Tama? Ganun lang kasi. Ngayon, tungkol doon sa tinatanong mo, sa akin, diretso tungkol sa politika, ang Diyos ang bahalang maglagay sa akin kung saan man niya kung kailangan. And the people will ask for it in time. Meron nga isang merong isang kailangan ko ikwento sa inyo to. Hindi ito pwedeng hindi. Kasi pag natapat ko sa inyo ito. Merong isang tao na nag-submit ng hindi birong halaga. At mayaman itong tao na to. Hindi ko alam kung anong meron siya. Kung may sakit ba siya o ano. Pero hindi pa naman siya masyadong matanda. May edad lang. And this person is asking me to run in politics. And he will fund it. Ang tanong ko lang sa kanya diretso, ano mapapala mo ron? Anong interest mo? Iyan yung tanong mo? Diretso lang. Kasi weirdo yun para mag-commit ang tao sa'yo ng pera para patakbuhin ka sa politika nang wala siyang mapapala. Weirdo yun para sa akin. And it sounds to me like this person wants me to have a favor para kung sakali mang kailangan niya ako, mapapakinabangan niya ako. Hindi ako ganong katanga para tumanggap ng kahit na ano sa kahit kanino nang hindi ko alam kung anong kapalit. Hindi ko alam. Ngayon, dinaretso ko siya, anong kailangan mo? Ano mo ang sagot niya sa akin? Ang ganda eh. Gusto ko lang na magkaroon ng maganda kinabukasan yung mga anak ko. Na sigurado ako dun sa taong nasa politika. Okay. Kasi ganito eh, hindi talaga ako interesado sa putang inang politika na yan. Hindi ako interesado dyan eh. Pero alam ko, eventually the people will ask. Ang isang bagay na ginagawa ko, nagtatapat ako. Para kung saan man ako ilagay ng Diyos, hindi ko matatanggihan yun. Hindi ko matatanggihan kung saan ako ilagay ng Diyos. Pero diretso, hindi ako interesado sa politika. So siguro, kung meron mang Diyos, kung totoo mang merong Diyos, siguro higit pa rito sa bunny face ko. May naglagay ng sulo na.
higit pa dyan, yung kailangan na makita kong sign para kailanganin ko ngayon na tumakbo sa politika kasi diretso hindi ko talaga kailangan. I don't need fucking power. I don't need money. I don't need fame. At hindi naman ako hypocrite. Hindi ako hypocrite. Kung madagdagan ang pera, bakit hindi? Basta malinis yung panggagalingan. Kung madagdagan ng kapangyarihan, bakit hindi? Kung malinis ang paggagamitan. Kung madagdagan yung kasikatan, bakit hindi? Kung sa mabuti naman gagamitin. Hindi ako hypocrite. Pero at my stage right now, hindi ko talaga kailangan eh. Kasi meron na tayong kapangyarihan ng social media na kaya kong palawakin ito, ang gagawin nyo lang, isi-share nyo lang yung post ko. Yun lang. Kaya kong palawakin itong social media memes ko, yung programa ko, papamonetize ko lang, tapos i-share nyo lang. Ganun kasimple. Tapos pag marami na kayo nag-share, automatic yan, marami na makikinabang. Ganun kasimple. So ano pa kailangan ko? Politika? Ano pa kailangan ko? Extra pera? Ano pa? Kaya kong pondohan to sa sarili kong bulsa. And I have been funding my program for the past almost 2 years. Ako ang nagpopondo ng sarili kong programa. Ako ang gumagastos para sa lahat. And I don't care. Love you. I love you too, brother. Lasing ang putang ng tropa na to eh. Lasing. Galing. Okay. Follow-up question, brother. How to be a good leader? Kasi may dala akong mga tao din eh. As of now, kasi agency manager ako na isang yun babagitin. Mga hawak din ako mga talents and siguro mga mahigit 2,000 yung talents ko. Nagmamanage. Kung saan kita matutulungan, i-message mo lang ako. Batch na kayo? Ingat kayo. Ganda kayo sa biyahe. Huwag niyo muna puputok sa loob ha. Okay. Kung saan kita matutulungan, message mo lang ako, bro. Kung saan kita matutulungan, i-message mo lang ako. Ganun lang kasimple yun. Sige pa. Thank you so much. Maraming salamat, Okay, sir. brother. Ang galing Kaya talaga. huwag mo na puputok sa Pero loob ha. wala talaga akong balak sa politika, ha? Sigurado. Sigurado. Kung interesado ako sa politika, I should have run by now. Kasi kaya ko naman pasabugin yung konsepto eh. Gagawin ko lang katulad ng ginagawa ni Ellie. San Fernando, babanat sa mga politiko hanggang idemanda ako ng politiko. Pag hindi demanda ako, di lalo sasabog pangalan ko. Pag may nagtangka sa akin ng assassination plot, di lalo sasabog ang pangalan ko. Kaya naman yun eh. Kaya paputukin yan mula ngayon hanggang sa panahon ng pangangampanya, hanggang sa panahon ng botohan. Kaya yan. Kaya yan. May mga politiko nga lumalapit sa akin dito kung paano daw gagawin din eh. Hindi naman ganun kakomplikado yan, brother. Gagawin ko lang katulad ng ginagawa ni Josh Mojica. Magyayabang-yabang lang ako sa internet, sasabog pangalan ko. Diba? Ganun lang naman yun. Sports car, ganun. Madali lang naman ginagawa nila eh. Magre-renta lang ng sports car, magre-renta lang ng yate, magre-renta ng mansion. Madali lang yan eh. Hindi ganun kakomplikado yan. Napakadali lang ng pinagagawa nila sa social media. Napakadali lang yan. Kung gusto kong kumampanya, nakaposisyon na ako noong nakaraan pa. Nakikita nyo naman eh, di ba? Tapos na yung panahon ng pagpaparehistro na politiko. Hindi naman ako nagparehistro eh. Di ba? Eto pa rin ako, nandito pa rin sa baba, nagbebenta pa rin ng sinigang, nagbebenta pa rin ng sisling. So kung interesado kayo, pwede kayong pumunta rito, pero hindi ako magpapadala sa inyo para maglalabog pa dyan ng mga putang ng paninda ko. Bahala kayo sa buhay niyo. Kung hindi kayo pupunta rito, hindi kayo makakatikim. Kung may message mo man ako, message mo ako, PM mo na lang ako. Tapos sabihin mo, ikaw yung kausap ko. Kasi sa sobrang dami na nagme-message sa akin, baka hindi ko maalala kung sino ka. Sige. Salamat po, salamat. Kita kayo, brother. Sige, thank you. Gagawin, napindot ko yung finish, munti ka ko na ma-end yung live. Kailangan bye. Salamat. Okay, okay. May tao. Ito, Jan. Regular na nagko-comment sa akin to. Ilan na viewers? Paki-up nyo nga. Brother, good morning. Morning na. Good morning. Taga saan ka? Narinig po ba ako? Oo, maliwanag ka na. QC po. Quezon City. Okay. Ano tanong mo, brother? May tatanong ako eh. Nagtagal ko po tanino tungkol to sa pandemic. Tatagal ng lubog sa kahirapan ng Pilipinas. Halos lumuluha na ang tao sa hirap. Tapos tumatagdag pa ang leche pandemic. Lumalaba ito nung simula ng pagkaroon ng pandemic. Kasi kinasus ko
nagustuhan ko pa talaga ang pandemic eh. Ano tanong mo Ano po? doon? Yung pandemic, yung halos wala nang trabaho yung mga tao dahil sa pandemic. Dahil ako nga, di ako Brother, makapag-aral. pag-move on ka na sa pandemic, kasi wala nang pandemic, tapos na. Tapos na pandemic. Mag-move on ka Pandemic, na, parang kumilos ko ka na, kung kilusan paano mo ko yung sarili mong buhay, tigilan tutuparan mo yung kaka-pandemic ng pandemic. Kasi 5 taon na nakakaraan nun kung di mo napansin, bukas na ang merkado, wala nang quarantine, wala na ring majority ng, wala na ring baku-bakuna. In case hindi mo napansin, wala nang pandemya, brother. Nangamatay na yung mga nangamatay, nananatiling buhay yung mga nananatiling buhay, wala nang lockdown, wala nang kahit na anong halos traces ng pandemic sa paligid. Hindi ka na naka-move on, brother. 5 taon na nakakalipas. Kilusan mo na yung sarili mong buhay, tigilan mo yung kaka-pandemic, tigilan mo yung mga kakatao-tao. Yung sarili mo, importante, kumilos ka na. Ito ang gawin mo, bibigyan ka ng direksyon. Ito ang gawin mo, gumawa ka ng maraming pera, tapos tulungan mo ako rito sa ginagawa ko sa social media, magpasikat ka, pasikatin mo yung sarili mo. Magpakataba ka ng utak, magpakarami ka ng pera, tapos pasikatin mo sarili mo sa social media, baka matulungan pa kita. Pero pandemya ka ng pandemya, wala na yan, brother, hindi ka na naka-move on. And Kumilos ka na. Nag-aaral ka ba ngayon, kakatrabaho ka? nag-aaral, kaka-graduate ko lang po na, pero medyo natigil pa. Okay, kakagraduate mo lang ng high school, college? ALS lang po, ALS po. ALS. Alternative Learning System po. Kakagraduate mo lang na ALS. Ano plano mo? Magtatrabaho ka, mag-aaral ka pa? Mag-aaral pa po. Okay. Tapusin mo na kagad yung pag-aaral mo. Kilusan mo na, brother. 2 years po. Kilusan mo na. 2 years po akong na eh. Nag-graduate sa ALS. 2023 po ako nag-graduate sa ALS po. 2 taong ka nang graduate. Ano kaya ginagawa mo? Kasi wala po kasi ano eh. Mga parang magulang ko eh. Nasa bahay lang po. Sorry. Nagkukas Kaya po hindi ka ng na project nakamove on ko sa po. pandemya. Puta, mag-apply ka ng trabaho, Brad. Kasi parang try ko pa yung nasa quarantine. Kahit na ngayon. Sorry po. Sorry po. Nanlulumo ako sa'yo, brother. Tingnan mo, bilog na bilog ka, oh. Halatang wala kang physical activity, eh. Oo. Kilusan mo na. Mag-apply ka na ng trabaho, gumawa ka ng pera, Brad. Tangina, sayang buhay mo. You only get to live once. Sinayang mo na yung 2 taon ng buhay mo, kumilos ka na. Bukas na bukas, magpa-print ka ng resume, tapos mag-apply ka ng trabaho, ha. Ang kailangan ko sa'yo, 50 resume, Di pa-print po alam mo. Pumunta ka sa ng bahay, magulang nabasa ko mo po sa mga yan. tao yung resume mo, okay? Di po alam ng magulang ko po yan. Yung magulang po nagtutongis. Kasi yung Hindi, wala tatay ko tayong lang. pagawa sa magulang mo, Brad. Ang importante, ikaw, hindi naman nakikinig sa akin mga magulang mo, eh. Kumilos ka na. Ikaw yung kumilos na, hindi magulang mo. Hindi naman nakakaasa sa magulang mo, Brad. Bilog na bilog ka na, oh. Ano pa ba naman gusto mo? Gusto mo pang kumain na mas marami pa? Tingin ko pwede nga lang pumunta dyan, pero di ko kayang bumiyay mag-isip. Brother, Di hindi po lang ako ako ang marunong. employer sa buong mundo. Napakaraming employer. Pwede ka mag-message sa pages ng mga employers. Diyan sa lugar ninyo, meron diyang mga employers, meron diyang mga negosyo sa paligid mo. Pwede ka mag-submit ng resume mo sa kanila. Sabihin mo, nag-apply po ako trabaho. Ito po, bla bla bla. Ito po lahat. Mag-apply ka na ng trabaho, brother. Magsimula ka ng kumita ng pera. Hindi pwedeng palamunin ka lang sa bahay. Brad, bilog na bilog ka na. Mamamatay ka na maaga niyan. Nanlulumo ako sa'yo, brother. Baka wala kang jowa, eh. May jowa ka na ba? Wala pa. O, Ako single pa po. inang yan. Kumilos ka na! Kumilos ka na! Opo. Bukas na bukas, ayusin mo yung resume mo, ha? Gusto kitang magkaroon ng trabaho, dapat ngayon, linggo, meron ka ng trabaho. Okay? Opo. Sige, kilot na, Opo. ha? Opo. Tapos balitaan mo kagad ako pag may trabaho ka na. Putang ina mo, hatakin ko yung buhok mong impacto ka. Putang ina ka. Sayos eh, may itsura ka pa naman, hindi ka naman kapangit. Ang pinabibilog mo sarili mo sa katamaran. Tapos po problemahin mo pa yung pandemya, nagsasabihin mo walang mga trabaho mga tao. In case hindi mo napapansin, brother, bumukas na ulit ang lipunan. In case hindi mo napansin, wala nang pandemya. In case hindi mo napansin, ang mga tao kanya-kanya na ulit gastusan at kanya-kanya ka-applyan na ulit ng mga trabaho. Walang pumipigil sa'yo mag-apply ng trabaho, brother. Wala. So kumilos ka na, okay? Opo. Sige po. Sige, Sige bukas po. na bukas. Gusto ko printed na resume mo, ha. Mahaba na dapat, 2 linggo, dapat may trabaho ka na, okay? Opo. Good. Opo. Opo. Sige, good job, brother. Kita-kits tayo, balitaan mo kung anong progress mo. Opo. Opo. Bye-bye. Opo. Sige, next tayo, next. Tanginang yan. Alam mo, tigilan nyo kaka-stack sa kung ano man yung putang inang miserableng buhay na nandun kayo.
Tigilan nyo yan. Tigilan nyo kaka-stack dyan. Tigilan nyo kakatambay dyan. Kung may pinagdadaanan kayo, daanan nyo lang. Huwag nyo tambayan. Puta naman. Sobrang basic no. Kung may pinagdadaanan kayo, daanan nyo lang. Huwag nyo tambayan. Good evening, brother. Hello, brother. Good evening. Taga saan ka? Pampanga ako, brother. Pampanga. Yun nga. Okay. Ano tanong mo, brother? Christian Reyes. Ayun nga, brother. Marami na rin ako nasubukan na negosyo, outsourcing business. Then, almost 1 year na rin ako wala sa corporate world. IT supervisor ako dati sa casino. Okay. So, yun nga, hindi ako makapagparami din ng pera dahil di ko alam kung paano yung unahin ko. Nagkasabay-sabay kasi yung pag-asikaso ng mga bata. Tapos, yun pa, yun pa, inaasikaso ko pa yung outsourcing business. Then, nasubukan ko rin sa isabay yung, dahil nga, yun nga, nanonood ako ng mga updates mo everyday, yung sa Sinigang, yung sa Project 1M. Sinubukan ko rin, nag-show my rice. Nagtinda rin ng itlog, yung mga bultuan na itlog, kumukuha ako. Then, ganun pa rin, parang walang progress, walang nangyayari. Yung main problem ko dun, bakit kaya ganun? Sa mindset ko ba yun? Yung sa focusing mindset ba yun? Hindi ako makapag-focus. Maraming surrounding factors, brother. Hindi mo pwedeng isisilang sa sarili mo lang lahat. Maraming surrounding circumstances eh. Hindi natin alam kung saan mo inilalagay yan, yung negosyo na yan. Hindi natin alam kung bakit hindi pumapatok sa mga tao yan. Pero ito sigurado ko, brother, sa mas madalas na pagkakataon, ang pinakamalaking factor kung bakit hindi gumagana yung mga bagay na hindi gumagana kasi hindi mo napag-aralan ng gusto. Yun pa, brother, nanonood din ako, yun nga din yung yung baka may papayo ka dyan kung paano ako makapagsimula mag-aral Ito, maganda. Ito pinakamagandang payo ko sa'yo. Dati kang IT manager. Diba? O ngayon, ito gagawin mo. Bumalik ka sa pagka-empleyado, hanggat hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo, gumawa ka lang ng maraming pera sa pagiging empleyado, hanggang mamatay ka. You can never go wrong in that route, brother. In case hindi mo napapansin, pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa negosyo, mag-empleyado ka muna hanggang alam mo na kung ano ginagawa mo sa pagnenegosyo. Pag hindi mo pa rin alam kung ano ginagawa mo sa pagnenegosyo, mag-empleyado ka ulit hanggang alam mo na kung ano ginagawa mo sa pagnenegosyo. Bakit? Brother, napakadaling maging empleyado kaysa maging negosyante. Puta ka na, diretsuhin lang kita. Hindi biro ang level ng adaptability na kailangan mong i-deploy kapag ka negosyante ka. Hindi biro yung taba ng utak na kailangan mo i-deploy pag negosyante ka. Hindi automatic na pag nagnegosyo ka, papaldo ka agad yan, katulad na sinasabi ng mga putang inang manloloko influencer. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi lahat ng tao pang negosyo, brother. For all you know, baka pang vice president ka pala ng IT, wala ka nang malay doon. Pero paano mo malalaman yun hanggat hindi mo dinedeploy yung full potential mo sa pagiging empleyado muna? Tapos hanggang makapagparami ka ng pera, hanggang maging magaling ka sa pag-handle ng mga tao, hanggang kabisado mo na ginagawa mo sa pagiging empleyado, and then you can deploy all of those learnings sa pagnenegosyo kasi kabisado mo na, empleyado ka pa lang. At mo, salamat. Ito isang factor na you can never go wrong, brother. Bumalik ka sa pag-empleyado, damihan mo yung ipon mo habang nagre-research ka. Huwag sabihin sa dahil sa mga anak, kaya di makaipon, dahil sa ganito, bla bla, kaya di makaipon. Hindi kasi ang problema, masyadong, you're stretching yourself too thin. Masyado ka nag-overexpand, na hindi ka pa nga sobrang galing sa pagiging IT manager, hindi ka pa nga sobrang galing sa pag-handle ng expenses mo, ng finances mo, ng ipon mo, tumatalong ka na agad sa pagiging negosyante. Brother, pag hindi ka pa nakakaipon at hindi ka pa marunong mag-handle ng finances, hindi ka pwedeng negosyante in case hindi mo napansin. Doon nga sa pagiging empleyado, hindi mo pa kayang i-ace eh. Tapos magnenegosyo ka pa, ano kayo na mangyayari? You're jumping from one endeavor to another, to another, to another, to another. And that's the quickest way for you to go down in flames. That's the quickest way for you to go down in flames, brother. Mag-isang taon na rin yun, brother. Then, yun nga, nagko-content creator din ako eh. Ang dami mo kasing ginagawa eh. Mag-focus ka muna sa isa. Kung ano yung kabisado mo na gumagana, huwag mo pakialaman. Don't fix something that is not broken, brother. Hindi lahat ng tao pang negosyo. 4 na quadrant yan, no? Sabi ni Robert Kiyosaki. Sabi, mag-empleyado ka muna, freelancing ka, negosyo, dun pala yung negosyo, tapos investor. Ang gusto mong mangyari, gusto mo nang tumalon mula sa pagiging empleyado papunta sa pagiging negosyante nang hindi mo pa kabisado ginagawa mo sa pagiging empleyado.
Brother, kailangan mo ng financial management. Pag nauubos ang pera mo, ang sweldo mo, sa kung ano ng putang inang kapritsyo, kahit manager ka pa, hindi gagana yan sa pagiging negosyante. Hindi gagana yan. Bakit? Kasi ganun din ang gagawin mo, ubusin mo rin yung pera eh. Diba? Plus, wala kang enough na kapital para patakbuhin ang pamilya mo at ang mga bills mo kasi nga, hindi nga kasi magaling yung financial management mo. Baka magaling lang people skills mo. Kasi naging manager ka eh. Baka magaling ka lang sumipsip o magaling kang pumindot. Pero hindi magaling ang financial management mo kasi nauubos yung pera mo kahit sobrang laki na nga ng kinikita mo bilang IT manager. Ngayon sabi sa akin, hindi masyado malaki kinikita ko bilang IT manager. Tangina nung ako nga nasa Tondo, puta, nag-ano ko eh, nagbabalot ng tareta, 600 pesos lang yung kinikita ko, nakakaipon pa ako eh. Kasi sabihin mo eh, kasi nakakaipon, Chester, kasi nga, wala kasing anak, wala kasing asawang binubuhay. Eh putang ina, sino kasi nagsabi sa inyo mag-anak at mag-asawa kayo nung hindi niyo pa alam ginagawa niyo sa pera? Diba? O ngayon, wala kang choice. Kailangan mong karbuhin yan. Kailangan mong matutunan yung art ng pagmamaneho ng pera kahit may dalawa ng o tatlo ng nakakaray-karay ka na obligasyon mo na hanggang mamatay ka. Diba? Ganun yung konsepto ngayon. Ngayon, mas mahirap na tuloy ngayon sa'yo gumawa ng pera. Bakit? Eh kasi may karay-karay ka ng responsibilidad eh. Pero ito madali, brother. Dahil naging IT manager ka na, mas malaki ang sinesweldo mo, congratulations. Mas malaki ang sinesweldo mo kaysa sa mga minimum wage earner. In case hindi mo napansin, gagawin mo lang, titigilan mo yung pag-Shopee, titigilan mo yung putang inang motor mo kung meron ka man, titigilan mo yung putang inang paggamit nyo ng aircon kahit di naman kailangan, titigilan mo yung ipasyal yung anak mo mayat-maya, bili ng kung ano-ano yung mga anak mo mayat-maya, o yung asawa mo, o yung babae mo, kung nang bababae ka man, o yung pag-iinom mo, o yung pag-yoyosi mo, yun lang gagawin mo, titigilan mo lang lahat yun. Gets mo? Gets ko yun, brother. Yun pa, brother, correct ko lang, hindi pala ako IT supervisor. Doesn't matter, mas malaki pa rin sweldo mo kaysa sa mga minimum wage earner, brother. Tapos, brother, kasi mayroon na rin kasi akong page. Gusto ko sanang yun sanang i-focus ko, tapos gayahin ko yung ginagawa mo ng Project 1M. May page na ako yung Chicha, nasa almost 200k followers na rin yung page ko. Ngayon, gusto ko sanang gayahin yun, possible pa kayang gawin na yun. Kasi yun nga sinabi mo kanina. Lahat ng bagay, posible, pero mag-stick ka muna sa kabisado mo na. Yung ang problema kasi, na rin tumatalon ka sa bangin nang wala kang parachute, brother. Yung parachute, malaking ipon yun. Nagkaroon ka ng malaking ipon, ngayon kaya mo na ngayong tumalon sa bangin kasi may parachute ka. Sasaluhin ka ngayon ng ipon mo. Ito ang problema. Wala ka pang ipon, ang dami mong gustong gawin. may naipon naman, brother, nung sa dati kong trabaho na yun. Tapos Magkano pa ipon mo ngayon? Ngayon nasa 100? Hindi, wala na. Kulang-kulang na lang ganun. Eh, ipit ka na. Kailangan mo na mag-empleyado uli. Kasi baka nga yung ano mo, eto, tama, para lang maintindihan mo, brother. It just so happened na influencer ako, kaya putok itong Project 1M. Diba? Pero, ang ibig kong sabihin doon, kaya mo rin naman yun kahit ordinaryong taong bayan ka. It will take some time, maaaring matagalan ka. Pero mas malaking porsyento kapag influencer ka. Ngayon ito, tanong ko sa'yo, anong masama kung empleyado ka, IT supervisor ka, habang influencer ka rin at the same time? Hanggang pumutok lang muna yung mismong brand mo. Hanggang makilala ka lang muna ng mga tao. Kasi baka mamaya, yung 200,000 mo, hindi ka nga kayang saluhin niya kasi follow for follow pala yan. Hindi. Yun sa mga kailangan hindi follow. muna ng matibay na fan base, brother. As in yung legit na alam mong fans mo talaga na pinagtatanggol ka na pag may tumatarantado sa'yo sa internet. Kailangan mo muna ng matibay na fan base. Ngayon, pag may matibay ka ng fan base, yan ding mga tao na yan yung susuporta sa'yo kapag ka nagsimula ka na ng negosyo kasi sila rin yung kakain ng mga bagay na binebenta mo. Para nga, hindi ko madugas yung proseso. Tama, para hindi ko madugas yung proseso, ang ginawa ko, nilagay ko ngayon itong Project 1M sa labas ng Metro Manila kung saan medyo mahihirapan ang mga tao na pumunta. Kasi pag nilagay ko sa Metro Manila to, ang majority ng fan base ko nasa Quezon City. At alam ko demographics ng mga fans ko. Alam ko kung saan pinakamaraming nanonood sa akin. Nasa Quezon City ang pinakamarami. Inilayo ko ngayon sa Quezon City. Inilabas ko pa ng Metro Manila. Para kung sakali bang meron akong mga fans na pupunta rito, 40% lang yun. Ang 60% nang gagaling sa mga passers-by na mga hindi naman ako kilala. O tignan mo ngayon, yung kabila ko, wala na ako doon. Wala na rin mga fans ko na pumupunta doon sa kabila. Pero,
buhay pa rin yung kabilang branch, nakaka 3,000, nakaka 5,000 pa rin kami a day. Bakit? Kasi mga passers-by. May mga dumadaan, masarap kasi talaga yung produkto. Na paminsan-minsan sumasablay, oo. Pero ang general majority of the time, masarap talaga yung sinigang na binebenta, kaya maraming tumatangkilik. Pero wala na ako dun. Wala na ako dun sa kabila. Isipin mo yung konsepto, na minsan panahon pumutok yung lugar na yan, na hindi naman kilala yan lugar na mahabang parang Angono Rizal eh. Pero narinig ng mga tao nang paulit-ulit galing sa bunganga ko. Bakit? Kasi nga, influencer nga. Ngayon, kung gusto mo maging influencer, wala naman masama rin eh. Pero wala rin masama na influencer ka habang IT supervisor ka na kumakamada ka ng sobrang daming pera, habang kumakamada ka pansamantala, binubuo mo yung pangalan mo as an influencer. Kasi tinan mo, ito hindi mo napansin eh. Baka ito hindi mo napansin, brother. Retired na ako bago ako nagsimula sa social media. Ano ibig sabihin? Binuo ko muna finances ko bago ako nagsimula sa social media. Okay na lahat na kompleto ka na, parang ganun. Parang ganun, complete. Full Ano pack ka ibig na, ready. sabihin ngayon? Kung ako ngayon, uulitin ko lang din yung Chester, halimbawa, na binabanatan ko halimbawa sa social media, and I will start my life all over again, sisimulan ko muna na empleyado ako habang nagpapasikat sa social media. Ngayon, tatalon ako ngayon sa pagnenegosyo pag alam ko nang kaya na akong saluhin ng fanbase ko mula sa pagiging empleyado ko. Pero hindi ako tatalon out of nowhere na wala sasalo sa akin. That's stupidity. Yun pa, excuse ko lang, pumapasok din sa isip ko nga yan, yung sinabi mo, talagang gusto ko ulit bumalik ng corporate world, gusto ko ulit magtrabaho. Kaso nagdadalawang isip nga rin kasi ako. Kasi parang yung mga, di ba, yung napapanood nila na sabi ni Iwan na yung pagiging empleyado, kung gusto mong yumaman, Brother, hindi ka masyado nakikinig sa mga putang inang yun, sinungaling yung mga hayop na yan. Pakina, diretsyahan, nakikinig ka sa mga sinungaling na tao, tumatanggap ka ng advices galing sa mga impaktong putang inang ang alam lang sabihin, hindi nakakayaman ang pagiging empleyado at kailangan mong mag-business para mag-sign up ka sa kanila at ibigay mo yung pera mo sa kanila. Pakina, diretsyahan lang tayo, Brad. Huwag kang tanga. Mas matalino ka pa kaysa dyan sa mga tao na yan eh. Yung ibang mga tao dyan, di nga sila nakaranas na maging supervisor man lang ng IT eh. Yung nga nagsisipagsalita sa social media, putang ina iba dyan, out of school youth, galing lang talaga sa networker, kaya magaling magsalita eh. Tangin na. Brother, nakikinig ka sa mga putang inang butata. Dahil lang sikat sa social media, karapat dapat na kagad pakinggan. Tangina, brad. At ano, pakita ko sa isang matibay na fanbase ha. Tignan mo to, pansinin mo. Merong isa ritong Jonel na nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Nakalimutan ko yung pinagsasabi niya kanina eh. Pero tignan mo ngayon itong mga tao na nagtatanggol sa akin sa social media na binabanatan yung Jonel. Yan ang matibay na fanbase. Mismong fans mo na nagtatanggol sa'yo, hindi mo na kailangan pagtanggol sarili mo. Baka nga pagka binash ka ng isang pirasong tao, puta, walang magre-reply dun sa basher na yun eh. Ikaw rin yung magre-reply eh. Bago ka tumalon sa pagiging negosyante, ito suggestion, hindi ito advice, pero bago ka tumalon sa pagiging negosyante, sinabi ko na yun as a step 1. Sa step 1 itong Project 1M, kung babalikan mo lang yung umpisa nitong Project 1M, sinabi ko yun na step 1, magpasikat ka muna sa social media habang nagre-research ka, habang empleyado ka, habang nag-iipon ka rin at the same time. So pagsasabay-sabayin mo ngayon, yung nag-iipon ka, empleyado ka, tapos nagpapasikat ka sa social media, tapos nagre-research ka tungkol sa gusto mo, kung anong gusto mong negosyo. Pagsasabay-sabayin mo yung tatlo na yun. Ang gusto mong mangyari, tumalong ka na kagad. Na ang meron pa lang sa'yo, 200,000 followers sa Facebook, sa kung saan mang social media platform yun, na hindi mo nga sigurado kung kaya ka saluhin ng mga tao na yun. Tapos ang mabigat pa niya, tumatalong ka rin sa mga ganon, tumatalong ka sa pagnenegosyo nang hindi mo pa masyadong kabisado yung mismong industriya ang pinapasok mo, kaya palipat-lipat ka at nagdadalawang isip ka. Make up your mind, brother. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Bago mo ngayon talunin yung gusto mong mangyari, mag-empleyado ka muna, paramihin mo muna ipon mo, magpasigat ka muna sa social media habang nagre-research ka. Pag sigurado ka na, huwag ka munang tatalon. Subukan mo muna. Pero hindi ako alis sa trabaho, parang ganun. Empleyado ka muna. Ate naman, kung nakita mo, hindi naman ako nagsimula ng Project 1M diretso, nagbebenta na kagad ng sinigang eh. Nanggaling sa Tondo ito, piso lang ang dala ko. Ngayon, ano ginawa ko? Nung nakaipon na ako, naglaan ako ng pondo almost 3,000 pesos. 2,700 yun. Naglaan ako ng pondo para yung nanay ni Ashley makapagluto ng agahan.
Tapos, ipinapalako ko yung kay Ashley at saka sa iba pang mga bata habang ako nagbabalat pa rin ng tareta ron sa junk shop. So, ano ngayon ang nangyayari? Ang nangyayari, empleyado pa ako, meron silang binabanata na negosyo na ako ang nagpondo at ako rin ang nagmamaneho. Hindi naman kasi masama yon na empleyado ka, tapos negosyante ka, tapos influencer ka rin all at the same time. Sabay-sabay. Pero ang kailangan mo kasi doon, yung sumasalo sa finances mo, which is yun nga yung pag-i-empleyado, hanggang kaya mo nang tumawid sa pagiging negosyante full-time. Buuin Gets mo na mo? yung brand. Buuin din yung sinabi mo, yung branding. Oo, Kasi- brother. Yun yung sistema nun. Ganun yung sistema. Ang sistema, kailangan sigurado ka na munang may sasalo na muna sa'yo bago ka tumawid. Yun ang smooth na transition. Huwag ka makikinig ko sa putang inang mga bobo na parang halos kahit wala kang kaipon-ipon, tumalong ka na ka sa pagbe-business. Putang inang... Tangina, mga networker lang yung mga ganyan eh. Yung kailangan mo na kagad tumalo na wala safety net. Kailangan mo safety net ka, naniniguro ka lang. Ano, May parang anak na ba? natauhan din ako sa mga sinabi mo. May anak ka na? Oo, dalawa. O, tamo, may anak ka ngayon. Ginagastosan mo ngayon yung anak mo, yung bahay nyo, yung ilaw mo, yung tubig nyo. Diba? Ginagastosan mo yun. You have bills to pay. Kailangan mo nang makapanatili ka mo nang kaya mong magbayad ng bills ng tuloy-tuloy bago ka umalis sa trabaho, brother. Hindi automatic na yung ginagawa mo, paldo agad. Hindi ganun. Kailangan, alam mo, ito, diretsahan ha, may mga nagsasabi pa nga sa social media, may mga nagsasabi na mga kilala kong mga negosyante na at least at the very minimal, kaya mo munang buhayin yung negosyo ng isang buong taon bago mo masigurado kung kaya ka na bang saluhin ng negosyo mo. Eh, tignan mo, tumatalong ka from one business to another, nang yung mga negosyong ginagawa mo, hilaw pa, tinitigil mo na. Wala Oo, sa parang lugar yun, ganun. brother. Hmm. Wala sa hulog yun. At ano mo, ito pinakamagandang ito pinakamagandang konsepto eh. Isipin mo yung konsepto ha, na yung mga negosyo ng mga boss mo bilang IT supervisor, bago ka nag-apply sa kanila, may pinagsimulan yan. I-check mo kung saan sila nagsimula. Yung mga may-ari niyan, yung board of directors, may mga pera na yan. Tignan mo kung magkano yung initial investment nila. At sigurado ako sa'yo, malayo ang diferensya ng initial investment nila sa initial investment mo. Hindi yan, parang wala man sa porsyento yan. Parang hindi alikabok. Ganun na nga. So, Malaking pera alam mo yan. na kung ano gagawin mo. Ang gagawin mo, ito step 1, bigyan na kita ng diretsong gagana talaga. Ito step 1 mo, bumalik ka sa pag-empleyado. IT supervisor ka muli. Tapos, lahat ng pera mo, ilagay mo sa ipon. Wala mo ng kapritsyo, halos 1 taon. Isabay mo doon yung social media influencer mo, isabay mo na rin doon at the same time, yung pagre-research mo doon sa kung ano man talaga yung eksaktong negosyo na gusto mo talagang pasukin, na wala ka ng ibang gusto, yun lang talaga. Baga parang isa lang talaga yung wala talagang kahit ano, baga negosyo. Yung negosyong gusto ko, parang yun lang, wala nang ibang itatry. Kahit may mga suggestion na ibang negosyo, hindi ko na pakikinggan, parang ganun. Hindi, ganito. Ang punto ko, ang ibig ko sabihin, pagkatapos mong mag-research ng lahat ng industriya na possible na pwede mong pasukin, nakapili ka na ng isa. Hindi yan isang pirasong naisip mo lang, tapos ipipilit mo kahit hindi naman gumagana. Tama. Asa na, sandali. Check ko lang muna sandali yung tao ko. Salamat, brother. Nag-o-offer pala. Good. Okay, nag-o-offer. Good. Okay. Naniniguro lang ang ginagawa ng trabaho. Supervisor, eh? Okay. Handle P. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Maraming salamat. Para na rin sa iba. Malaking tulong yung malaking tulong yung sinabi mo. Marami akong natutunan. Salamat. Okay. Nahimasmasan ka, no? Tigilan mo Oo, kasi nice. pakikinig sa mga influencer na bobo. Puro flex lang ang alam. Tangina. Yung mga- Napakarami dyan sa mga flex-flex na yan. Yung mga- Bobong mga influencer eh. Ewan ko, Yung- di nyo napapansin. Kumakalat. Bobong influencer na puro flex lang ang alam. Oo. Magpakitang gilas, ipakita yung kung ano man yung kunyari na bili nila, gamit yung kunyari, sarili nilang pera. Yung may isa pa nga doon yung salita na kung kaya nila, parang kaya mo, parang ganun. Kung kaya nila, kaya mo rin, parang ganun. Yung mga sinasabi sila. Yung brother, hindi automatic yun. Bakit? Kasi hindi mo naman alam kung yung mga pinagdaanan nila na parehas din ba yung pinagdaanan nila sa pinagdaanan mo. Tama. Hindi automatic yun, brother. Kailangan mo mag-deploy ng sensibleness and practicality. Kasi yung sa'yo, brother, narinig mo lang, pero hindi mo na dinecipher yung hieroglyphs. Kung kaya nila, kaya mo rin. Kung
meron kang sapat na pundasyon. Pero hindi mo naman kilala yung mga tao na yun eh. Halimbawa, bigyan natin halimbawa, just mohi ka. Palagay mo, puputok yung kangkong chips na yan kung di siya tinulungan ni Ping Lacson. Putang ina. Eh, sasalita sa social media na parang akala mo, siya lang yung gumawa lahat ng kasikatan niya at siya lang gumawa lahat ng mga successan niya. Kung ano yung meron Tama? siya, parang, pero totoo kaya yan, sa tingin mo, di ba, narinig ko rin kanina yung kausap mo kanina, na totoo kaya yung negosyo niya na mayaman siya, ganun. Mga pineflex niya Ayokong na, magsalita. sige, okay lang yun. Pero feeling ko parang totoo eh. Pero, Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo in general. Pag tunog, networker. Madalas na pagkakataon, sinungaling yan. Pag tunog, networker, madalas sinungaling yan. Ganun na lang. yung mga bulaklak yung pananalita nila. Buti nga kung mabubulaklak iba dyan, arrogante. Kapag Ganito na lang. Pag malapit sa bunganga ko ang tunog, madalas sinungaling yan. Ganun na lang. Pag malapit sa bunganga ko yung tunog, madalas sinungaling yan. Hindi nila kaya i-pull off yan. Yung mga yabang-yabangan nila sa social media, tuloy-tuloy, habang buhay, putang ina, hindi nila kaya i-pull off yan. Hindi nila kaya i-pull off yan habang buhay, ganyan ang ganyan, ganyan ang ganyan. Tignan mo, katulad ng mga ibang nauna, Ziang Gaza, ano nangyari? DXL, ano nangyari? Mag-abang ka, marami pang lilitaw ng mga ganyan, ng mga unicorn, ng mga putang ina. Marami yan. Marami yan. Ang dami-dami nila, kilala ko sila personal. Ganun na lang. Ang dami-dami nila. Oo. Yun nga, brother, salamat, maraming salamat. Welcome, brother. Follow up, wala na? Okay na? Pwede bang magpapaalam, Chichan Reyes yun? Sige lang, go lang, bro. Yan, sa mga nanonood, shoutout nga pala. Pa-follow na lang ako sa Facebook page, Chichan Reyes, magko-comment ako. Salamat, brother. Panonoodin kita araw-araw, brother. Salamat sa mga updates mo. Sa lakas ng loob mo, yung mga pin-update mo sa amin, alam ko, delikado yung mga ginagawa mo. Maraming salamat. Ako subaybay Salamat, ako sa brother. Salamat sa pagtsatsaga. Galingan mo sa buhay, brother. Ha? Salamat. Okay, bye-bye. Okay. Okay. Next tayo. Ikaw na muna ako order. Ako muna. Stay over muna tayo. Okay, sa next. Wala, mabilis lang to. Dala mo na. Kasi kami sa report. Pahingin ka na sa joke. Sinigang po, sisling. Relax lang kayo. Ana. Gusto mo na, gusto. Nakaka naman magkita ng president. Basta, sa book. Sabi naman ako, apat na sinigang? So, ito pa yung sisling. Sa mga pinakamalulupit yun. Promise, hindi ako mapapayata yung okay, sa sisling. Sa sinigang. Ilang extra rice? Apat na sinigang. Apat na sinigang. Wala extra rice? Tapos rice, tubig, no? Tubig? Tubig lang ako, tubig. Apat na tubig? 140. Shoutout. 30 lang. Shoutout lang, shoutout. Oh, sige, ito yung ano. Live to. Okay lang yan. Nice lang yan. Ihaya pa ako. Okay, shoutout. Hindi, wala si Ryan. Dali nga, tingnan natin. Naka-live. Okay, yan. Eh, pangalan? Dash. Nen. Shoutout ko daw. 800. Brother. 30. 170. Answer. Thank you po. Apat na tubig, brother. Okay, sige. Let's go. Okay, tuloy na tayo sa kalokohan natin. Okay. Okay tayo ulit. Babae naman, babae. Tangina, baka magtrabaho na ako sa takot.
Nakakatawa yung sobra. Baka magtrabaho na daw siya sa takot. Ayan, charge mo tayo. Charge. 24% na lang. Ang tayo ng tao sa live. Yeah. Go. Sa mga nandito nga sa live ko, pakishare nyo nga muna to. Pakishare nyo muna. At marami na kayo natututunan dito eh. Share nyo muna itong live ko. Ayun, makakita ng mga napakababang viewers po to. Baba ng viewers kapag ako yung magla-live eh. Pero pagka yung chismis ang live, putang dahil viewers. Live check. Declined yung isa. Okay, next tayo. Doon nga sa mga gusto umakit sa live, type nyo nga ako. Type nyo ako. Okay, go. Picture. Idol, dito kami sa labas. Isang kaway naman. Sino to? Ano sa labas? Saan labas? Wala eh. Wala ka naman dito eh. Akala ko nandito ka talaga eh. Okay, akit tayong tao sa live. Sino gusto umakit sa live? Type ako. Sinigang na mga po, system pa ha. Ano tayo mga bago connection field. Puro na lang connection field. Ito talaga ang problema. Suspendido kasi ako ngayon sa TikTok. Suspended. Suspended ba? Suspended. Suspendido ako ngayon sa TikTok. Paki-heart nyo nga muna to. Damihan nyo yung heart. Tignan lang natin baka sakaling kumalat. Ilan na viewers natin? Paki-ano nyo, paki-type nyo nga kasi siraan na naman yung putang ng viewers dito. Oh, okay. Rosalie ako. Connection failed na naman tayo. Ito na naman tayo sa putang ng connection failed. Hihiwa pala. Alam ko may kumakatok. 130, nakakapagtaka talaga eh, no? Kapag ganitong mga usapan, 130. Yan ba't ganyan? Rosalie, inaakit na kita. Rosalie, inaakit na kita. Bakit ganun? Hindi ma-confirm. Confirm nyo. Pag inakit ko kayo, confirm nyo na kagad. Para wala na tayong ano. Okay. Tapos dun sa mga ibang trabaho nyo ngayon, pakishare nyo muna to. Tapos paki-heart nyo muna. Damihan nyo na rin yung heart. 130. Hindi totoo yan. Nakakainis yung gano'n. Rosalie, inaakit na kita. Kanina pa. Mabala ka. Next tayo. Next tayo. Ronald Abierto. Trouble tayo, Ronald. Labas ka muna, pasok ka uli. May problema. Hindi kita mayakit sa live. Sa may motor, dalawa lang. Okay, kakaway na ako. Hindi ko alam kung nasaan kayo. Do. Okay, ayos. Okay. Kita ko na. Okay, sige. Next tayo. Next. Edward Steve. Okay, nakita kita. Del Rosario. Wala, decline. Oh, sige, next tayo. Angelo. Connection failed na naman. Okay. Talaga problema ko kapag Facebook eh. Connection failed. Connection failed. Angelo, inaakit na kita. Kaso, waiting ako sa'yo. Sana i-confirm mo, Angelo. Adding ka na, kanina pa. Trouble tayo sa ganito. Trouble. Yung TikTok ko kasi suspendido na naman. 7 araw na naman. February 6 pa daw ako makakapag-live. February 6 pa makakapag-live. Siguro dahil sa sa issue ng West Philippine Sea. Yung kasi yung huling sinabi ko. Tapos in-end TikTok yung live ko. Wala, brother. Hindi ko alam kung paano eh. Basta adding na kita, ina-add na kita ngayon. Kailangan mo na lang i-confirm. O ito, add kita ulit ha. Adding na. Ayan, adding na. Yun, okay. Yus, gandang gabi. Papasok Nanood din. ka lagi. Okay. Good evening, brother. Taga saan ka? Dasma Cavite. Dito ako Dasma. sa ano. Okay. Nagnenegosyo rin ako, boss. Kaya Good. interesado ako sa content mo. Marami kami Okay. nanonood ng mga negosyanteng kaibigan ko rin sa ginagawa mo. Galing. Okay. Ano tanong mo, brother? Actually, wala naman ako eh. Before ka nagnegosyo ng restaurant, boss. Kasi alam ko naiintindihan mo yung sa under ng negosyo eh. Ano pa ba yung ibang experience mo na industry? Na-curious lang din kasi ako sa mga nabanggit mo kanina. Ano tanong mo? Ayun nga, boss. Ano yung background mo before ka naging content creator? Ano yung negosyo mo na iba pa nun?
And generally, hindi ako nagdi-disclose, brother, tungkol sa personal. Ang dahilan kasi hindi naman kasi kailangan wala naman sense eh. Diba? Wala naman sense, hindi naman kayo papasok sa industriya ng kung saan ako nandun. Diba? Baga parang good to know information na lang yun eh. Pero kung ano yung mga inakyat ko sa social media, yun na yun. Generally, nagsimula ako personal. 18 anyos, pinalayas ako. Pagkira ako sa kalsada, gano'n, minsan may natutuluyan, minsan wala. Ikot-ikot, tapos construction worker, barker ng jeep, minsan namamasura. Depende na lang kung ano available na opportunity sa paligid. Pasok ako ng squatters area, gano'n. Tapos, aral ako sa TESDA. Nakarami ako ng kurso sa TESDA, NC2. Tapos, napakinabangan ko, isa sa mga pinakamalaki na pakinabangan ko ron, yung call center training. Karoon ako operasong confidence. Yan. Tapos, pasok sa call center, lumusot. Nag-UNTV muna ako. Merong programa doon na Wonders of Creation, gano'n. Tapos, naging host ako ng isa ro sa mga programa. Tapos, hindi ko maana ang showbiz kasi siguro pangit na bata ako. Basta hindi na lang ako tinawagan. Ganun yung nangyari. Parang tawag ito? Parang siguro silent quitting na lang yun. Basta hindi na ako tinawagan ulit. Hindi naman ako tinanggal. Wala namang ganun. Hindi ako tinanggal. Pero yung programa na-dissolve. Tapos, pag lipas sa ilang panahon, nag-apply ako sa call center, natanggap, na-promote, ganun. Yun na nangyari. Hanggang sa araw, hindi ko na gusto maging empleyado kasi natutoxican talaga ako. Hindi ako makahinga pag empleyado ako eh. Then, nagsimula na ako sa sarili kong hanap buhay. Yun ang simula ko. Tapos paglipas sa ilang panahon, retired na ako, tuloy-tuloy na pumapasok yung pera. Eto na ngayon, nandito na ako sa social media. Yun. Actually, isa ang food business sa pinakamahirap na negosyo eh. Kung may magsisimula ng food business, brother, ano ba may isasuggest, may a-advise mo rin sa audience natin? Tangina, alamin nyo muna. Magsimula muna kayo magluto nung kung ano man yung iluluto nyo. Tapos siguraduhin yung araw-araw kaya nyo yung putang inang sakit ng katawan, sakit ng ulo, sakit ng mukha, mga empleyadong putang ina, isama mo pa yung putang inang mayat-maya. Pag hindi nabenta, napapanisan ka. Tangina na, hindi nakakatuwa eh. Hindi talaga nakakatuwa. Diretsa, hindi talaga nakakatuwa. Hindi ako natutuwa rito sa putang inang to. Ngayon, kahit pa paano, medyo na-enjoy ko na ng konti yung proseso kasi hindi na ako yung hindi na ako yung, ako mismo yung nagluluto, gano'n, 100% lahat. Kami lang dalawa ni Gail yung bumibira mula nung umpisa, gano'n. Hindi na nandito na ako ngayon sa punto na may mga empleyado na akong sila yung gumagawa para sa akin. So kahit paano, nag-enjoy na ako kasi, ang pinaka-gusto kong parte nito, yung nakikipag-usap sa mga customer, nakikipagkwentuhan, ako yung nagtitake ng order, gano'n, tapos kinukumbinsi ko yung mga tao na bumili, kumain, gano'n. Yun ang pinaka-gusto kong parte nito. Ang pinaka-ayaw ko ng parte nito, yung putang inang paghihiwa, tsaka pagluluto, putang ina talaga. Ang init, nakakapagod, buhat ng buhat, halo ng halo. Pagdating sa paghawak ng tao sa ganyang negosyo, brother, paano ang approach mo? Very direct ka rin ba kung paano ka magsalita sa amin o paano yung psychology style mo sa medyo pagtao? direct ng konti. Dali lang. Okay, 1, 2. Okay na po. Okay, thank you. Medyo direct ng bahagya. Actually, lagi naman akong diretso magsalita eh. Pero medyo demure ng konti. Hindi katulad dito na pinagmumura ko rin yung mga tao na sa social media. Hindi ganito. Hindi ako masyadong mahilig magmumura sa tao. Maliban na lang siguro, talagang gago ka na lang. Diba? Pero, pagkakamali ang tao, okay lang yan. Nakakainin ko lang yung damage. Ganun naman ako lagi. Kinakain ko lang yung damage eh. Ano man ang pinakamabigat dito, diretsahan. Kaya umalis yung mga tao ha. Siguro yung bunganga ko, that's one thing. Hindi ko naman itatanggi yun. Siguro that's one. Pero hindi naman ako masyadong mahilig manigaw. Hindi ako mahilig masyadong mamulyaw. Hindi ganun. Ang pinakamabigat na parte dito, straight honesty ito. Straight honesty ito. Ang pinakamabigat na parte dito, yung unang-una panggabi yung negosyo. Kasi hirap matulog sa umaga. Diretsahan. Lalo na, yung mga tao pinagkukuha ko, yung iba dyan, malalamya yung mga katawan. Ang dahilan kasi wala sila masyadong batak na, yung iba dyan, galing ng kulungan, walang matrabaho. Yung iba dyan, PWD, hindi pa sanay na, yung panggabi, ganun. Yung iba dyan, may diferensya yung utak. Diba? Ganun yung mga empleyadong personal preference ko eh. Yung mga unemployable ng lipunan, yung mga halos hindi matanggap sa trabaho, yun yung mga kinukuha ko eh. So, syempre, coming from the perspective na alam mo na nga ganun yung mga tao, isama mo pa yung puyat, isama mo pa yung pagod, tapos isama mo pa yung naka-stay in sila, na nakakatulig talagang mag-stay in, yung konsepto na malayo ka sa pamilya, malayo ka sa comfort zone mo, yun talaga yung madalas na kinakaayawan ng mga tao. Yan yung pinakamadalas, yun yung pinaka-common na dahilan kung bakit nagsisilis yung mga tao. And this is straight honesty. Hindi yan madalas yan, hindi yan dahil sa bunganga ko. Siguro I will say
80% of the time, hindi yan dahil sa bunganga ko. Merong mga iba, oo, dahil sa bunganga ko, pero generally, hindi naman. Hindi naman. Pagdating sa ito, yung com skills kasi brother, isa rin sa nakikita ko na strength mo lalo ngayon. May recommend ka ba? Mahilig ka ba sa books? At kung mahilig ka sa books, may recommend ka bang books din na may share mo sa Ito akin? pinakamalupit, brother. Hindi kita papupuntahin sa mga libro. Papupuntahin kita dun sa dapat ang trabaho mo o ang negosyo mo, kailangan it should involve talking to people over and over and over again. Tapos iba ng iba, iba ng iba, iba ng ibang mga tao. Kasi pag iba ng ibang mga tao yung kausap mo at hindi yun at yun lang din, magkakaroon ka ng taas ng level of confidence na every transaction is brand new. So you can try different and multiple types of approaches all at the same time. Yan naman sabi ko, pumili ka ng, kung ba, talagang gusto mo talaga communication pili ka ng klase ng negosyo o trabaho na ang trabaho mo makipag-usap na makipag-usap na makipag-usap na makipag-usap na makipag-usap sa iba ng iba, iba ng iba, iba ng iba, iba ng ibang tao. Kasi ganun yung ganun yung naging hanap buhay ko sa call center Ganun din yung naging hanap buhay ko dun sa mga negosyong nasimulan ko nung una. Tapos ganun din yung iba pang mga negosyo na nasimulan ko. Although, yung real estate na gago na yan, tanginang subutang inang yan. Real estate ka pala. Ang ina mo, nadulas tuloy ako, hayop ka. Masyado kang matanong, hayop ka. Tangina mo. Hindi, kasi interesado ako, boss, kasi di ba syempre alam natin influence is the game na ngayon sa internet Lalo Pero ngayon, mag-AI alam mo yung na nga. klase naman kasi ng real estate ko kasi, it doesn't involve selling. Hindi ako nagbebenta ng mga properties. Hindi ako nagbebenta ng mga Or on properties. Airbnb type ba o ano yung prefer mo? Hindi na ako Rental lagay monthly, Airbnb, parentahan. Hindi talaga. Ano talaga? Ano kaya Patayo, yun? parenta. Patayo, parenta. Bili, renovate, parenta. Okay, sige. Ganun And na lang. within the, kasi boss, nakikita ko ngayon, very hands-on ka pa rin. Within the, natatansya mo ba anytime soon, mali-leverage mo na yan sa tao o nasa plano mo ba talaga na mag-hands-on para makita rin ng mga magsisimulang magnegosyo yan? Kailangan, brother. Kailangan kong pakita kung paano talaga binabanatan. Na oo, there will come a time na leverage ka. Pero ang leverage kasi, diretsahan, hindi mo aabusuhin ang pagka-leverage mo. Yung iba kasi abuso sa leverage Nasa ibang bansa ka, papasimulan mo yung negosyo rito sa Pilipinas gamit yung pera mo. Kapatid mo pa yung mag-handle o pinsan mo o tsahin mo. Tangina mo, lulukuhin ka talaga niyan. Abuso ka sa leverage Niwala ka nga rito sa Pilipinas para asikasuhin yung mismong negosyo mo Pag nagkakaproblema, di mo man lang mapuntahan Abuso na yung pagka-leverage niya. Ang leverage, kapag meron ka ng mga taong na-duplicate mo na sarili mo, na alam mo hindi ka tinatarantado, hindi ka niloloko, hindi ka kinukupitan. Yun ang leverage. Pero tangina mismo ng negosyo mo, leverage mo kasi simula mo pa lang sa negosyo, o hindi ka pa nga nagsisimula, gusto mo leverage ka agad. Tangina ng kababohan yan. Ito, boss, Pinapatakan mo sa mga taong walang malay sa negosyo. Ikaw nga wala kang malay sa negosyo. What made you sure na pag inilabas mo pera mo sa isang taong wala ring malay sa negosyo, papaldo yan. Dahil lang kamag-anak mo, putang inang kababohan yan. Automatic bankrupt yun kasi hindi rin siya natututo ng lesson sa negosyo pag di niya hinahawakan. Alam mo, diretsahan ang dapat na leverage mo lang sa negosyo, ito diretso lang straight coming from me. Ang dapat leverage mo lang sa negosyo, pag panahon para magpahinga, sasaglit-saglit ka lang. Hindi yan, tangina, buong negosyo mo, isang buwan, hindi mo titignan. Tangina ng ka-stupidohan yan. Tatamaran na lang ng iba Kasi simula pa lang na Excuse. negosyo mo, wala pang isang taon, pinapahawak mo na agad sa mga tao mo, tapos sasabihin mo, bumagsak yung negosyo dahil sa tao. Hindi, tanga. Dahil sa katamaran mo yan na manihuhin yung sarili mong negosyo. Walang magmamalasakit sa yung kaparehas ng pagmamalasakit mo sa sarili mong negosyo kasi ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kahirap yung puhunan yan. Yung iba, alam lang nila, maglustay ng pera. Malamang, empleyado yung mga yan Yun lang alam niya, maglustay ng perang kinita nila galing sa pagiging empleyado nila galing sa'yo. Diba? Exactly. Papahandle mo sa kanila yung negosyo mo na kunyari sila na yung mga biglang negosyanteng, tangina sila na ngayon yung mga negosyante. Anong kabubuhan yan? Eto na mo, wala akong mali-mali. Ang ginagawa ko rito, shuffle-shuffle ng mga tao to. Iba-iba ng ginagawa yung mga tao, tapos may mga expertise na yan every now and then. Pero shuffle-shuffle pa rin yan. Bukas shuffle ko na ngayon ibang mga tao ko rito. Iba na may makikita mo. Now, napansin ko lang, boss, tanong ko lang din, yung sa side mo sa social media, no? Kasi nakikita ko, napakaraming pages. Ikaw yung nagko-control nun o may social media team ka na? Ako lahat. Oh?
Grabe, no? Very hands-on ka talaga, pati sa, Hindi, channeling when I yung- say lahat, tatlo lang ako kasi talaga yung official na page ko eh. Yung The Chichester, Okay. yung 600,000. Yung The Chichester official na 300,000. At saka itong Project 1M na 100,000. Tatlo lang ang social media ko, brother. Lahat ng iba puro fake accounts na yun. Sino-chat-chat lang nila reposted galing na sa live yun. ko. Parang katulad ng Chichester X. Fake account yun, hindi naman akin yun eh. Oh, Pero okay lang ninanakaw naman. Hindi naman na rin, kasi ako madamot eh. Kung kumikita sila para pasikatin ako, eh sino naman ako para pumalag pa? Taka Sa kumikita bagay, sila make sense ng nga. pera para pasikatin ako. Okay, sige, good. Hindi naman galing sa akin yung pera eh. Diba? And in the next, may nakikita ka na rin once na na-prove mo na tong 1 million project mo, boss. Ano yung mga next na posible mo pang patunguhan nito? Yan. Investor or Yan. or hedge Yung mga fund bagay na dapat abangan. Yeah. Ayos. Abangan Ganda. ninyo. Tangina, alam ninyo kung gaano kataba utak ko, Pilipinas. Mag-abang kayo kung ano ang mangyayari sa mga susunod na kabanata ng Project 1M. Ngayon, pinababayaan ko lang na boring yung konsepto ng paggawa ng pera. Kasi totoo naman kasi talaga eh. May konting drama rito, gano'n, pag nalayasan ako ng tao, tapos naiinis ako, kunyari, sa social media, upload ko yung inis ko sa social media, gano'n. Partly inis, partly para matuto rin kayo. Gano'n yun eh. Pero wala masyadong maraming parang katulad nung mga dati na tangina every now and then may patawag, every now and then may ganito, every now and then may ganito. Hindi masyado maraming ganun. Anday lang kasi ito talaga, ganito talaga ka-boring yung paggawa ng pera. Isipin mo yung konsepto na tatabaan mo yung utak mo, mag-aaral ka, putang ina boring yun. Isipin mo yung konsepto na kailangan trumabaho ka, nang trumabaho ka, boring din yun. Tapos kailangan mo ipunin yung pera, wala masyadong action sa pag-iipon. Ang action, nasa pagbibilang ng pera, nasa pagbili ng kung ano-ano, tapos iyayabang mo ngayon sa internet. Yan, ang gusto ng mga takina. Diba? Yan ang gusto ng mga tao. Bago ka magkaganoon, siguraduhin mo nang malalim muna ang pundasyon mo, puta ka. Yung iba, Paano ginagawa naman yung nga gano'n, pala, boss, hindi influencer ha, ordinaryong taong bayan ha, yung iba ginagawa yung gano'n, inuutang yung pera para magkunyaring masarap yung lifestyle nila. Pupunta kayo sa Boracay, hihiga raw sa putang inang bangka na transparent, kunyari regular lifestyle nila yun. Putang inang yan, tapos inutang lang pala yung pera, tapos sa call center na trabaho, tapos tagbayad sila kasi nakasan lang ATM, di na. Putang inang yan, ang pangit ng trip mo. Ang pangit ng trip mo, mamulube, at saka mangutang para sa kapritsyo. Putang inang pangit ng trip mo. Ganyan Pagdating naman trip sa naman yan eh, di ba? Kung yan ang trip mo, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo nagbabayad ka na nagbabayad ng utang para sa kapritsyo mo, kasi YOLO ka ng YOLO, bahala ka, trip mo yan. Trip mo Pag yan eh. sa ano Kaya naman, trip yan eh. boss? Ako lang trip ko, turuan ng mga tao kung paano yung yaman, ang totoong yaman, na every week kaya mong gawin yan, ikaw na lang naglilimita sa sarili mo. Kasi mauubos ang pera mo kapag ganyan ka na ganyan, tapos hindi mo binabantayan negosyo mo. Exactly. Now, boss, ito medyo out of segue tayo sa hindi negosyo naman about content creation and being a content creator. Ano yung mga may advice mo sa amin ngayon ng mga content creator na strategy ngayon, honest strategy na natutunan mo sa era ngayon ng 2025, boss? Na may advice mo sa amin? Ito ang strategy. Pag kailangan ka ng mga tao, papanoorin ka nila. Pag hindi ka nila kailangan, wala silang pakialam sa'yo. Yun, honest strategy yun. Hindi na parang gagawa pa tayo ng drama, gagawa ka na katulad ng ginagawa ng iba, tanga na katulad ng ginawa ni Taragis na nanloko ng kapwa nung una. O so bagong buhay naman siya, okay na siya ngayon. Personal kami magkakilala, ayos naman na, okay na siya. Pero hindi niya na inulit yun. Diba? O yung katulad ng ginagawa na Josh Moy ka na kailangan magyabang-yabang ka pa sa social media, na mga flex mo, na mga bla-bla mo. Hindi na. Ganito na lang. Ito pinakamahalagang maibibigay ko sa inyong payo, payo. Pag importante ka, panonoodin ka. Pag hindi ka importante, scroll. Ganun lang gagawin sa inyo ng mga tao. Ayun, sige. Yun lang, Ate naman, boss. Maraming salamat. Ito, pakita ko sa'yo ha. Etong Jonel Manggi, di ba? Yung ganyang klase ng tao, wala ka sakaling kingan ng diwata. Wala ko sakaling kingan ng diwata. And so are you. So are you. In case hindi mo napansin, pag nag-live ka, wala manonood ng live mong gago. So are you. Sino ba to si Junel? Ano lang yata yun eh. Wala, bulok lang automatic yan. Ginagamit ko lang yan para medyo umangat ang konti yung views ko. Pinaglalaroan ko lang yan kaya sinasagot ko. Nakakapagpaangat ng views yun eh. Kung di mo napapansin, pag may conflict, tapos binanatan mo yung basher, di mo napapansin umangat ang views. Taka lang, sa TikTok na, from 100, kayang pataasin ng 700, 800 eh. Wala pang 10 minuto yun dahil lang binanatan mo yung basher. Thank you, Junel. Ganon Saludo rin kami sa'yo. kadaling kunin ang atensyon ng mga tao.
Ganun kadaling kunin ang atensyon ng mga tao. Madaling kunin ang atensyon ng mga tao. Yung manatiling nasa iyo ang atensyon, yan ang putang yan ang pinakamahirap. Madaling kunin ang atensyon, brother. At mo, ito tip ha, huwag niyong gawin ito. Pero tignan niyo lang kung gaano kadaling kunin ang atensyon ng mga tao. Yung konsepto lang ha, na tutukan mo ng camera, yung isang maliit na bata, tapos makulit, tapos sapakin mo. Upload mo ngayon. Tignan mo, sikat ka kagad. Ang daling kunin ng atensyon ng mga tao. Magkaroon lang ng conflict, automatic may atensyon na kagad eh. Madaling kunin ng atensyon. Kung paano mo mapapanatili yung atensyon, yun ang pinakamahirap na parte. Yun ang pinakamahirap na parte. Long game talaga, no, boss, no? Talagang ano na. There will come a time kasi nagigising na ang Pilipinas. Nagigising na ang Pilipinas. Dahil sa mga katulad ko, hindi ako sa mga katulad ko na mga nagtatapat at importante yung content sa lipunan, nagigising na ang Pilipinas. And there will come a time, pag basura ang content mo, wala nang manonood sa'yo. Tanda mo, unti-unti nagmamature na ang mga tao eh. Maraming dating prank-prank na ngayon hindi na sila nagko-content kasi hirap na sila ngayon na makakuha ng views. Isa sa mga pinakamagagandang halimbawa, mabilis na kasikatan lang na ngayon hindi na siya importante. Naalala nyo si Boy Dila? Naalala niyo si Boy Dila? Saan na siya ngayon? Naging content creator yun, naging vlogger yun saglit ng panahon ha. Nagpapabayad ng 15 million o iPhone daw para lang interviewin siya. Sandaling panahon lang yun. Tanong mo, wala pang 2 buwan yung kasikatan na, asa na siya ngayon? Diba? Kita mo? At maraming mga influencer noon yung magiging ganyan paglipas ng ilang panahon. Lalo na yung mga nagpo-promote ng sugal na wala naman talagang kayang ipakita sa audience nila bukod sa lifestyle nilang walang kakwenta-kwentang pa-flex-flex lang ng pera. Darating panahon, yung mga tao na yun hindi na importante. Darating ang panahon, yung mga tao na yun hindi na importante. Bakit? Kasi walang natututunan sa kanila yung mga tao bukod sa iniinggit lang nila yung mga tao ng mga bagay na meron sila. Na wala naman napapala talaga yung audience nila bukod sa pagkalulong sa sugal. Lipas lang ng panahon. Pagdating naman sa pananaw mo, boss, sa AI, anong naiisip mo na posibleng patunguhan? Kasi ang ganda rin ng mga outlook mo sa mga mangyayari ngayon eh. Anong pananaw mo sa AI, boss? AI will take over so many industries. Diretsan, if you can learn AI, then learn it as soon as possible. Because so many jobs will become obsolete because of artificial intelligence. Maraming trabaho magiging obsolete dahil dyan. Isa sa mga magiging obsolete na trabaho dyan, pagiging service crew. Yung magdi-deliver ka lang ng, yung dining halimbawa, yung magdi-deliver ka ng pagkain mula ron sa counter papunta sa customer, kung yun lang ang trabaho mo, hindi ka nagbabasing ng lamesa halimbawa, puta magiging obsolete ka. Kung di nyo napapansin, merong ibang Jollibee na gano'n na. Yung yung ano tawag dito? Yung Good Taste sa Baguio, puta, robot na nag-deliver ng pagkain mula counter papunta sa customer, mula kitchen papunta sa customer. Pati cashier mawawala rin possibly. Mababawasan, I will say, mababawasan ng mga cashier. Kasi kung di nyo napansin, halos nangungunti na yung mga cashier sa mga malalaking fast food chain dahil dun sa malaking kiosk na pwede mo pindot-pindutin na lang dun yung order mo, tapos automatic na kagad dun mo na rin babayaran via GCash. Merong mga ganun ngayon. So unti-unti, alam mo na, brother. Puta, so many types of job will become obsolete because of artificial intelligence. Isang possibility dyan, yung video editing din. Yung nagkaroon ng boom ng video editor na itong mga nakaraan, lahat na lang ng mga bata gusto maging video editor. Puta, maniwala ka, susunod na mga panahon, hindi na halos kailangan ng mga video editor kasi may AI na. Sabi nila, hindi pa rin makukuha yung quality ng totoong video editor. Totoo, hindi talaga makukuha yung totoong quality ng video editor. Pero isipin mo yung konsepto na isang video editor na kayang maglabas ng 2 o 3 video sa isang araw versus AI na kayang maglabas ng 100 video sa isang araw. Baka hindi na kailangan yung quality. Baka kailangan na sumabog lang sa social media. Diba? Isipin mo yung ganung konsepto. Na yung live ko nga, puta kung tsatsagain lang ng mga iba na idaan sa AI yan para i-video edit, putang ina, hindi mo alam kung gaano karami ngayong video clips ang kayang gawin yan.
Sipin mo yun. Ako, boss, issue-shorts ko to, yun ang pag-usapan. Kasi Ikaw lesson din sa ba, akin to eh. brother? Libre Para lang yan, manood ko free lang for din. all. Lahat ng nilabas ko sa internet, libre. Walang copyright lahat yan. Pati nga yung Project 1M, walang copyright eh. Maraming salamat, boss. Yun lang muna. Alam ko, busy ka rin at maraming gusto ng oras mo. So, magandang gabi sa lahat din. Thank you sa time. Salamat, See you. brother. Kita-kits soon. Okay. Ilang minuto na ba tayo? Ilan din ang viewers natin? Paakit nga ako sandali. Ilan ang viewers natin, tapos ilang minuto na ako. Hindi kasi gumagalaw ito, oh. Itong comment section, hindi gumagalaw sa paningin ko eh. Tapos yung viewers na stuck na rin eh. Wala eh, oh. Pa-comment nga ako na kahit ano lang muna. Pag wala nang comment, end ko na yung live kasi siraan na naman yung ano eh. Dali tingnan ko lang muna sandali. Ano kanya akong gawin. Wala talagang comment. Talaga problema ko sa Facebook eh. Ang TikTok naman, napaka-sensitive. Konting bagay, 7 days suspended ka. Alam mo, gusto ko nang mag-iba na ng platform eh. Yung pumunta na lang kayo sa isang platform na pwede tayong magsipag-usap ng lahat ng bagay na pwedeng pag-usapan ng no holds barred. Kasi sensitive masyado yung mga social media platforms. Sobrang sensitive ng mga social media platforms. Wala talaga. Hindi na umaakit. Sige, end live na muna ako. Magkita-kita tayo ulit bukas. Bahala na. Kita-kits tayo bukas ha. Good night everybody. See you all tomorrow.